Si Jackson, ang kauna-unahang minahal ni Callie simula pa noong una. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng halaga at pagmamahal na akala niya hanggang wakas pero maling akala pala niya. Kung kailan nagbunga ng triplets ang inakala niyang dalisay na pag-ibig ni Jackson, tsaka naman nagbago ang lalaki. Itinago ni Callie ang kanyang mga anak sa lalaki hanggang sa dumating ang oras na kinailangan ng ama ng kanyang mga anak. Handa na nga ba niyang ipakilala ang tatlo sa ama nito? Love isn't about holding on each other, but it's about knowing when to let go. Napabuntong hininga na lang si Callie nang may sumagi sa kanyang alaala ng nakaraan. Si Jackson, ang kanyang puppy love. 15 years old siya at 17 naman si Jackson. Marahil nagtataka kayo kung bakit sa edad niyang ito, sobra nang in love siya sa isang lalaki. Super gwapo niya kasi at pinipilahan ng mga kababaihan. Habang siya naman, isang tipikal lang na estudyante. Pero aminadong maganda at may maibubuga din naman. Kaso mas sinadya niyang maging tahimik at bilang lamang ang mga kaibigan. Sa kantin niya ito madalas makita tuwing break time. At oo, ginawa lahat ni Callie, mapansin lamang siya ng binata. At napagtagumpayan niya yon matapos siyang mapagtripan ng isa sa mga kaklase niya. Pinatid lang naman kasi siya ni Aida para sana mapahiya. Pero yun yung moment na napansin siya ni Jackson dahil tinulungan lang naman siyang tumayo. And the moments her dream comes true. Miss, are you okay? Tanong nito sa kanya. Ang lakas ng kaba sa kanyang dibdib ng mga sandaling yun. Palagay niya nga mahal niya si Jackson. Doon nagsimula ang lahat sa kanila. Kinuha nito ang kanyang Facebook account at ang kanyang number. Kaya nakapag-chat at text sila. Getting to know each other pa lang ang tema nila. Pero yung kilig ni Callie to the highest level. Ang bilis nga ng mga pangyayari sa kanila. After 1 week ay sila na. As in yes, boyfriend niya na si Jackson. Sinagot niya agad ito nang walang maraming kaek-ekan. Ba't pa nga ba niya patatagalin love niya si Jackson? Sa mga sandaling yun, wala nang mapagsidla ng kanyang tuwa. Siguro nga sobrang in love siya kay Jackson. Pakiramdam niya, ito na talaga ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Kapag kasama niya ito, handa siyang magsakripisyo. Handa niyang ibigay ang lahat, ang buo niyang pagmamahal at tiwala. Naroon yung nakikita silang patago dahil sa bata pa nga siya. Dahil nga, 15 anyos lang siya. Ayaw nitong malaman ng iba na may relasyon silang dalawa. Katwiran nito, nais lamang siyang protektahan ni Jackson. Pero kahit ganoon ang tema ng kanilang relasyon, sayang-saya pa rin siya. Sinong mag-aakalang magiging boyfriend niya ang isang Jackson civilian? Iyong taon kasing iyon, desidido na si Jackson makagraduate ng high school dahil nakailang balik na ito at hindi pa nagtitino. Pero gustong isipin ni Callie na dahil sa kanya, nagbago ang lalaki. Nag-focus sa pag-aaral kaysa sa pambababae. Pero aminado si Jackson na babaero nga ito. Parang damit kung magpalit ng girlfriend. Callie! Tawag ni Bunny sa kanya isang araw habang hinihintay niya si Jackson na lumabas ng school. Best friend niya si Bunny. Lalaki ito kumilos, magsalita. In short, tomboy. Actually, Vanessa ang tunay nitong pangalan at screen name lang ang Bunny. Hinila niya ito sa likod ng sasakyang nakaparada sa may parking space para sabihin ang itinatago niyang sikreto, yung tungkol sa kanila ni Jackson Civilian na ngayon 4th year high school. Bunny, may sasabihin ako sa'yo. Wika niyang kabado pero kinikilig. Baka kasi isumbong siya nito sa kanyang tita na nagpapaaral sa kanya. OFW kasi ang kanyang ina kaya naiwan siya sa kanyang tita. May sasabihin ka lang, kailangan mo pa akong itago rito. Hirap nito sa kanya. Kasi best confidential. Kailangan ako lang ang nakakaalam at ikaw. Kilala mo ba si Jackson Civilian, yung heartthrob ng campus? Napairap muna ito sa kanya. Sino? Yung playboy na maraming girlfriend? Tanong ni Bunny. Best naman hindi siya playboy. Isa siyang sweet na boyfriend. Caring, loving and handsome. Ano namang pakialam ko? Halatang hindi interesado si Bunny.
Pwes, kami na, boyfriend ko na siya. Masayang wika niya at kinikilig pa. Sa ibinalita niya, nanlaki ang mga mata ni Bunny at hindi makapaniwala. Mabilis siyang hinila nito sa kung saan. Teka lang, bitiwan mo nga ako. Saan ba tayo pupunta? Saan pa? Kundi sa boyfriend mo. Halika, ipapakita ko sa'yo kung sino yung sinasabi mong boyfriend mo. Natigilan siya pagkakita kay Jackson na may kasamang ibang babae na nag-uusap lang naman. Hindi niya kilala, pero pamilyar sa kanya ang babae. Marahil ay kaklase. Yan ba yung sinasabi mong boyfriend? Galit nitong tanong sa kanya. Ikaw naman, para nag-uusap lang. Halika nga. Hinila niya na ito palabas ng campus. Hindi nagbago ang pagtingin niya kay Jackson, kahit na madalas ay may mga kausap itong babae na hindi sinasabi sa kanya. Mahal niya si Jackson at hanggat hindi siya hinihiwalayan ng lalaki ay wala silang problema. Hindi siya magsiselos, friendly lang talaga ito sa mga babae. Bahala ka kung ayaw mong maniwala, basta bes pinapaalalahanan kita. Nagpasalamat naman si Callie sa kaibigan dahil sa pagiging concern nito sa kanya. Nakiusap pa nga siya na wag sabihin kay tita at baka mahinto na naman siya sa pag-aaral. Dapat nga 4th year high school na siya ngayon, kaso natigil siya ng 1 taon dahil nawala ng trabaho ang inay niya sa ibang bansa at rumaraket na lamang. Hindi ito nakapagpadala sa kanila. Ang kanyang ama naman, sumakabilang pinto na at masaya na sa pangalawang pamilya. Nangako naman ang kaibigan na ililihim ang tungkol dito, kaya laking pasasalamat niya. Nagpatuloy sila sa patagong relasyon ni Jackson hanggang sa nakagraduate ang lalaki. Problema na lang niya ngayon kapag nag-college ito, saan na kaya sila magkikita? May panahon pa kaya ito sa kanya? Mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Lumipat ang taon at sa wakas, graduating na siya. Pwede na naman silang magkasama ni Jackson sa parehong campus. Naging abala man si Jackson at bihira ang pag-uusap nilang dalawa. Ang kagandahan, nag-e-effort talaga ito para puntahan siya sa campus kahit madalas hapon na siyang nakalalabas. Hectic na rin kasi ang schedule ng lalaki dahil college na nga ito at naiintindihan naman niya yun. Ang mahalaga sa kanya, mahal siya ng lalaki at gumagawa ito ng paraan para patunayan sa kanya na mahal siya. Saan mo ba ako dadalhin? Natatawa niyang tanong isang gabi habang kinakapa si Jackson dahil naka-blindfold siya noon. Relax boo, I have surprise for you. Narinig niyang wika ni Jackson malapit sa kanyang tenga. Bukong tawagin siya nito ng ibig sabihin daw, love or babe, na siyang tawagan din daw ng magulang ni Jackson. Basta kinikilig siya sa mga oras na yun at napapangiti si Callie sa kaswitan ng nobyo. Nakailang hakbang pa bago siya inihinto at tinanggal ang kanyang blindfold. Totoong na-surprise siya pagkakita sa mesang nasa kanyang harapan na puno ng pagkain, may bulaklak pa at wine. Maluha-luha siyang nakatingin sa lalaki. Jackson, thank you. Sobrang na-appreciate ko. Salamat, love. Ngumiti ito at inalalayan siyang umupo sa harap ng mesa matapos siyang yakapin at hagkan. Pagkatapos nilang kumain, dinala siya nito sa isang hotel. Jackson, anong ginagawa natin dito? Napahalokip-kip siya nang maramdaman ang nanuot na lamig sa kanyang mga kalamnan. Umupo ito sa gilid ng kama at naghubad ng suot na coat at sapatos. 1 year na tayo, boo. Gusto kong iparamdam sa iyo yung pagmamahal ko. Masuyo siya nitong nilapitan at hinaplos ang kanyang magkabilang braso. Samantalang siya, kinakabahan sa sinabi nito. Oo nga, 1 taon na sila at hanggang kiss lang si Jackson. Kapag sinusubukan siya nitong hawakan sa masiselang parte, umiiwas siya dahil nga nag-aalala siyang baka makalimot sila pareho. Marahan siyang umatras upang umiwas sa lalaki. Hindi naman siya inosente sa mga ganitong bagay, kaya alam niya ang iniisip ni Jackson, pero hindi pa siya handa. Gusto niyang makagraduate para masuklian ang pagsasakripisyo ng kanyang ina sa ibang bansa, lalo at wala na silang ibang maaasahan. Pero mahal niya si Jackson. Nang maramdaman nito ang pag-aatubili niya, binitiwan siya ni Jackson at nagtungo ito sa pinto ng banyo. Mabuti na nga lang at hindi siya naka-uniform, kung hindi, nakakahiyang pumasok sa ganitong lugar.
Hindi niya malaman ang gagawin habang hinihintay ang paglabas ni Jackson sa banyo. Basta hindi niya gusto ang ganitong pakiramdam. Natatakot siya na hindi mawari. Nakatayo siya sa isang sulok ng malamig na silid at kabado. Nang lumabas si Jackson sa banyo, ay nagmamadali siyang pumasok sa loob at nagkulong. Baka sakali kumalma ang kanyang pakiramdam. Wala na sana siyang balak lumabas kung hindi pa siya kinalampag ng nobyo. Kunwari, naghilamos siya at nagtoothbrush. Wala na siyang choice kundi ang lumabas. Nagulat pa siya pagkakita sa nobyo na nasa pinto ng banyo at nag-aantay sa kanya. Walang damit pang itaas ang lalaki at naka-boxer short lang. Sabik siya nitong sinalubong ng halik sa labi na hindi siya nakapagprotesta, lalo at parang sawang lumingkis sa kanyang lalaki tsaka siya dinala sa ibabaw ng kama. Pag-uwi ng bahay, daig pa ni Camille ang magnanakaw na pumasok. Dahan-dahan at walang ingay. Halos hindi siya huminga, bit-bit ang sapatos na tinungo ang kanyang silid. Madaling araw na yon, marahil tulog na ang kanyang tito at tita. Nakapatay na ang lahat ng ilaw sa sala, maging sa kwarto ng mga ito. May sarili naman siyang susi, kaya malaya siyang nakakapasok ng kahit anong oras. Hindi rin naman mahigpit ang tiyahin at malaya niyang gawin ang lahat ng kanyang gustuhin dahil hindi naman siya nito pinakikialamanan. Pero hindi naman yun yung rason kung bakit nagpatangay siya sa masarap na halik ni Jackson kanina, kundi mahal niya ang nobyo. Kaya naibigay sa lalaki ang kanyang pagkaberhen. Tsaka pa siya nakahinga ng maluwag pagpasok niya sa loob ng kanyang kwarto. Walang ingay na nagbihis at humiga sa kanyang kama. Sa pagod ay nakatulog siya. "Kali, bago ka umalis, pakisarado mo na lang yung pinto at may service ako ngayon." Kinabukasan, nagising siya nang kumatok ang kanyang tiyahin. Paalis na ito dahil dinig niya ang ingay ng motor ni Tito. Masahista ang kanyang tiyahin at ang kanyang tiyo naman katiwala sa isang warehouse. Halos 20 taon ng kasal pero hindi biniyayaan ng anak, kaya nga siya tong parang anak ng dalawa. Hindi na siya nakasagot dahil saktong nakaalis na ang dalawa. Pilit siyang bumangon sa kabila ng nakakairitang kirot sa loob niya. Sobrang sakit pa rin matapos siyang angkinin ni Jackson kagabi, bagay na hindi pa dapat mangyari. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla na lang hiningi ni Jackson sa kanya ang bagay na matagal niyang iningatan. Sa edad niyang ito, hindi akalain ni Kali na ganito niya kabilis ibibigay ang bagay na dapat sa lalaking pakakasalan niya. Oo nga't mahal siya ni Jackson, pero may pangarap pa siyang nais abutin. Pilit na kumilos si Kali upang maligo at magbihis dahil may pasok pa nga siya. Kinuha niya na muna ang kanyang cellphone upang batiin ang nobyo sa messenger. Nag-good morning at nag-I love you siya tsaka tuluyang pumasok ng banyo. Hapon na hindi pa rin nasin ni Jackson ang kanyang mensahe kanina. Inaantay niya rin itong sunduin siya sa campus pero hindi ito dumating. Sobra na siyang nag-aalala para dito. Oh, ba't nag-iisa yata ang mahal na prinsesa? Salubong sa kanya ni Bunny sa labas ng campus. Ngumiti siya sa kaibigan. Bihira na silang magkausap. Gawa ng kapag sinusundo siya ni Jackson, umuuwi na ito mag-isa. Hindi katulad noong wala pa siyang boyfriend. Sa tuwing hapon, sabay nilang nilalakad ang daan pa uwi. Nakakamiss din pala ang kaibigan minsan. Wala si Jackson. Siguro busy. May lungkot sa kanyang boses. Sa isip niya ay ganoon ba ito ka-busy para hindi man lang mapansin ang kanyang message? Kung ganon, tara na, hindi na darating yun. Mabilis siya nitong inakbayan at iginiya sa paglalakad. Katulad ng dati, habang pauwi, bumili sila ng isaw sa ihawan ni Aling Salome at kinain nila iyon habang nagkukwentuhan. Sa mahigit 1 taon, marami na rin palang nangyari sa kaibigan na hindi niya alam. Nagka-girlfriend na rin pala ito ngayon, natanggap naman kung anong meron sa kay Bunny. At nakita niya rin ito kung gaano kasaya. Panandalian niyang nakalimutan ng tungkol kay Jackson, pero nanumbalik nang mapagsolo sa kanyang silid. Sinubukan niyang tawagan ng lalaki pero out of coverage ito. Iniisip niyang lobat lang ang lalaki, kaya nakapatay ang cellphone. Subalit 3 araw ang nakalipas na natiling hindi makontak ang lalaki na labis niyang ipinagtaka. Kaya naman kinahapunan, nagtungo siya sa bahay ng lalaki. Hindi alam ni Jackson na matagal niya nang nakuha ang address nito.
Pero first time niyang pupunta sa bahay ni na Jackson. Pagbaba sa taxi, saktong nakita niya si Jackson pababa din ng sasakyan. Napangiti siya pagkakita sa gwapong nobyo. Pero ngiting napalis nang umikot ito sa kabilang bahagi ng sasakyan at alalayan ng isang babae na palabas sa pinto ng kotse. Bigla ay tinulo siya sa kanyang kinatatayuan at dama niya ang matinding kirot sa puso niya nang makitang hinagkan ito ng lalaki sa pisngi at masayang pumasok ang mga ito sa loob ng bahay na hindi na siya napansin pa ng lalaki. Nanatili siyang nakamasid sa dalawa na naghahabulan ang kanyang mga luha. "Hi, pasensya ka na, medyo na-late ako." Nakangiti ang babae nang umupo sa tapat ng bench na kinauupuan ni Callie. Hindi nga niya akalain na sisiputin siya ng babaeng nakita niyang kasama ni Jackson noong isang araw. Nag-search siya about dito at napag-alamanan niyang schoolmate ito ni Jackson. Halos linggo na rin ang lumipas na wala nang pakailam sa kanya ang nobyo. Or baka hindi na sila dahil wala itong paramdam sa kanya. At hindi na rin siya umaasa matapos makitang may kahalikan itong iba. "Ako si Callie, kaibigan ni Jackson. Kamusta ka?" May bikig sa lalamunan niyang saad habang sinasabi ang katagang yun. Lakas loob na wag siyang umiyak kahit parang pinipiga ang kanyang puso. Ang babaeng ito lang naman kasi ang ipinagpalit sa kanya ni Jackson. "Ako naman si Zoe, girlfriend ni Jackson. Nice to meet you, Callie. Alam mo, malihim talaga yan si Jackson. Hindi ko alam na may best friend pala siya." Naglahad pa ito ng kamay at nakipag-shake hand sa kanya. Hindi siya nakaimik nun at nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Ngayong na-confirm niyang may iba na si Jackson, sobra siyang nasaktan. Gusto niyang aminin sa babaeng nasa kanyang kaharap ngayon ng totoo, pero pinipigilan niya ang sarili. Siya na mismo ang magtatapos sa kung anong ugnayang mayroon sila ng lalaki. Iisipin niya na lang ang kagaya nitong manluloko, hindi kawalan sa kanya. Nang marinig lahat ng gustong marinig sa babae, ay agad siyang nagpaalam. Sobrang sakit na hindi niya napigilan ang sariling umiyak habang papalayo siya. Sinabi niya rin sa babae na pakamahalin nito si Jackson na talagaan. Nung una, akala niya may problema ito sa kanya kaya ayaw siyang kausapin. Ngunit sadyang hindi na pala siya ang nagpapatibok sa puso nito. Mga ilang araw din niyang iniyakan ng lahat ng nangyari sa kanya. Pero na-realize niya na kailangan niyang kalimutan si Jackson at mag-move on kahit pa napakahirap gawin. Akala niya kasi si Jackson na ang lalaking nakalaan para sa kanya. Pero hindi pa pala. May mga gabing nagigising siya at kapag naaalala ang lalaki, hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. "Jackson, bakit ang sakit-sakit?" Umiiyak niyang bulong, nayakap ang kanyang sarili hanggang sa nakatulugan na lang niya ang pag-iyak. Sa school ay naging matamlay siya na naging kapansin-pansin ng lahat, hindi lang ng kanyang kaibigan, kundi pati na rin ng tiyahin. "Ano?" Gitla si Bunny nang ipagtapat niya ang tungkol sa kanila ni Jackson, na matapos niyang ibigay ang kaban, naghanap ito ng iba at siya'y iniwan. Sa galit ni Bunny, naikuyom nito ang kamao. "Saan ka pupunta?" Habol niya sa kaibigan ng malalaki ang hakbang na iniwan siya nito. "Saan pa kundi sa lalaking yon? Babasagin ko ang mukha niya. Huwag kang pumayag na gawin niya sa ito." Agad niyang pinigilan si Bunny. Yakap niya ito sa may likuran, lalo na tumawag ito ng tricycle. "Bitiwan mo ako, Callie. Babae lang ba ang kaya niya? One-on-one kami." Nagmura pa ito sa matinding galit. "Ano bang kaya mong gawin, ha, Bunny? Babae ka pa rin kahit na feeling mo lalaki ka. Wala na tayong magagawa, papabayaan na natin si Jackson. Masaya na siya kay Zoe ngayon." Umiiyak na sabi ni Callie habang pigil pa rin ang kanyang kaibigan. "Iparamdam mo sa kanya kung anong ginawa niya sa iyong kalokohan. Huwag mong hayaang gawin niya yan sa iyo." Inis nitong sabi na nagtaas na ng boses. Pinahid niya ang kanyang luha. "Tapos ano? Babalikan ba niya ako kapag kinausap ko siya at nagpaawa sa kanya?" Marahas itong napabuntong hininga at naaawang tinitigan siya. "Binalaan na kita dati pa na babaero ang lalaking yan, pero nagtiwala ka pa rin sa kanya. So paano na ngayon yan, ha? Paano kung mabuntis ka, Aber? Anong gagawin mo ngayon?" "Hindi ko alam, Bunny. Hindi ko talaga alam."
Naninikip ang dibdib niya sa mga sandaling yun at sa muli, bumulwak na naman ang kanyang mga luha. Naaawang niyakap siya nito. Tanging kaibigan niya lang ngayon ang nakakaunawa sa kanyang kalagayan. Ang masigit niyang pinag-aalala ngayon kung paano makakagraduate kapag nabuntis siya. At dumating nga ang kanyang kinatatakutan dahil na-delay siya ng 1 buwan at agad na gumamit ng PT. Pinagdasal niya na sana delay lamang subalit ganoon na lamang ang kanyang pagdadalamhati nang makitang 2 guhit ang lumabas sa pregnancy test na ang ibig sabihin lang noon, buntis nga siya. Gulong-gulo siya't hindi alam ang gagawin noon. Basta natagpuan na lang niya ang kanyang sariling wala nang ganang pumasok sa school at maghapong nagkukulong sa kanyang kwarto hanggang sa napansin iyon ng kanyang tita. Tinatawagan ka ng mama mo pero hindi mo daw sinasagot. Baka akala mo hindi kita napapansin, Kali, ha? Hindi ka na pumapasok ng school. Nag-aalala na ang mama mo. Sabihin mo nga sa akin kung anong problema mo. Galit na nakapamewang ang kanyang tiyahin sa pintuan ng kanyang kwarto. Nakailang katok din bago niya pinagbuksan. Ayaw sana niyang makausap ang tiyahin pero nasa poder siya nito. Iniiwasan niya rin ang tawag ng kanyang ina dahil hindi niya alam kung paano magpapaliwanag kung bakit hindi na siya pumapasok. Tinatanong kita, may problema ka ba, ha, Kali? Ulit ng kanyang tiyahin nang hindi siya kumibo. Sa halip na sumagot, napahagulgol siya ng iyak at hindi malaman kung paano magpapaliwanag tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Habang ang ginang gulat na gulat sa kanyang naging reaksyon. Walang nagawa si Camille sa mga sandaling yun kundi aminin sa kanyang tiyahin ang pagdadalang tao niya na ikinagulat nito ng sobra. Sino ang lalaking yun, Kali? Sino? Umiling-iling siya, walang planong sabihin kung sino. Tita, hindi niya ako pananagutan dahil may iba siyang girlfriend. Niloko niya ako, tita. Puno ng pag-aalalang niyakap siya nito. Diyos ko naman, Kali. Bakit ka nagpagalaw sa manlulokong yun? Paano ang pag-aaral mo ngayon? Ano na lang ang sasabihin sa amin ng mama mo na pinabayaan ka namin? Puno ang pagtitiwala namin sa iyo ng tito mo na hindi ka gagawan ng kalokohan. Kaya nga hinayaan ka namin pero ano tong nangyari? Dahil dito, umiyak na rin ang kanyang tiyahin. Sinabayan siya nito sa kanyang pag-iyak. Kaya naman napuno ng paghihinagpis ang kanyang silid. Awang-awa ito sa kanya na nagtiwala sa isang tao na hindi pala dapat. Hanggang sa nakiusap siya sa kanyang tiya na wag mo nang sasabihin sa ina niya ang tungkol dito at baka umuwi ito nang wala sa oras. Kung paanong nagulat ang kanyang tita sa kanyang pagdadalang tao ay siya ring pagkagulat ng kanyang tiyuhin. Napatiimbaga ito. Tinanong din kung sino ang lalaking nanloko sa kanya pero hindi siya umimik na tanging pag-iyak lang ang kaya niyang gawin. Sa kabila ng pagdadalang tao, nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Ginusto niyang mangyari ito sa kanya, kaya pagdusahan niya. Inilihim niya ito sa kanyang ina at kahit nag-uusap sila, hindi niya nabanggit ang tungkol dito. Ang madalas niyang kasama ay ang kanyang kaibigan na hindi siya iniwan kahit anong mangyari. Kahit na madalas, pagmulan siya ng selos ni Julia na kasintahan ni Bunny. Siya na nga lang ang umiiwas sa kaibigan para lang hindi siya maging issue sa magkasintahan. Kali, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Isang araw, hindi sinasadyang nagkita sila ni Jackson sa loob ng isang supermarket dahil naatasan siya ng kanyang tita na maggrocery. Saktong walang pasok kaya sinamahan siya ni Bunny. Nahinto sila pareho sa paglalakad at napatingin sa taong nagmamay-ari ng boses na iyon. Para siyang itinulo sa kanyang kinatatayuan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at saka niya naramdamang sobra nga pala niyang namisang lalaki. Gusto na nga lang niyang magmakaawa na balikan siya nito at iwan si Zoe. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Walang kakibo-kibo, nakatingin lamang siya sa lalaki na pinagsasawa ang kanyang sarili. Naramdaman na lamang niyang hinila siya ni Bunny palayo kaya naputol ang pagtititigan nila. Kali, ikaw nga! Patalikod na sana sila ni Bunny nang marinig ang boses ni Zoe. Dama niya ang lalong pagbigat ng kanyang nararamdaman ngayon. Bumuntong hininga siya upang pigilan ang luha na gustong pumatak. Kunwari nakangiti siyang humarap kay Zoe. Binati niya lang ito.
Total, nandito ka rin lang naman. Bakit hindi mo kami samahan ni Jackson mag-lunch after naming mag-grocery? Right, boo? Baling nito sa nobyo. Natigilan siya saglit habang nakatingin lang kay Zoe. Ginamit din pala ni Jackson ang tawagan nila sa bago nitong karelasyon. Hindi niya nakaya ang sakit kaya napaluha siya. Pasensya na miss, next time na lang. May importante kasi kaming lakad ng kaibigan ko. Napansin marahil ni Bunny ang pagbagsak ng luha niya kaya kaagad siyang hinila palayo. At bago pa nga sila tuluyang makalabas ng lugar, naghabulan ang kanyang mga luha. Iiyak mo lang yan, naiintindihan kita. Pero sana pagkatapos nito, handa ka nang kalimutan siya. Nakita mo naman diba? Ipinagpalit ka niya sa iba. Wika ni Bunny. Kaya naman, hinayaan niyang umiyak at ibuhos ang lahat ng sama ng loob at sinabi sa kanyang sarili na hindi na siya iiyak pang muli. Tuluyan niya nang palalayain ang kanyang sarili sa isang lalaking manluloko. Good morning, Mama! Kinalampag siya bigla ng boses ni Kira kaya nawala sa pagbabalik tanaw si Kali sa kanyang nakaraan at bumalik siya sa realidad. At isa si Kira sa bunga ng kanyang kapusukan dahil triplets lang naman ang kanilang nabuo ni Jackson noon na ngayon ay 4 na taon na. Hindi naging madali para sa kanya ang lahat dahil marami siyang hirap at sakripisyo noon. At ngayon ay wala na siyang pinagsisisihan dahil isang ngiti lang sa kanyang mga anak, tanggal agad ang kanyang pagod. Good morning anak, ready na ang breakfast. Sinalubong niya ito sa pinto ng silid upang pugpugin ng halik at yakapin. Isa sa pinakagusto niya sa mga anak kahit na halos 2 taon niyang iniwan ng mga ito sa ina ng magtrabaho sa ibang bansa, hindi pa rin naman nagbago ang pagmamahal sa kanya ng 3 bata. Maya-maya ay lumabas na rin ang isa sa triplets, si Nina. Nakangiti na lumapit sa kanya. Kasunod nito si Lyra. Ang 3 anak ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang harapin ang hamon sa buhay. 2 taon siya sa abroad bilang caregiver. After 6 months niyang nag-aral sa TESDA. Siya ang pumalit sa kanyang ina at ito ang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Mahirap man sa una, alam niyang kakayanin niya sa muling pagbabalik abroad para sa kanyang mga anak. Kumusta ka na dyan? Marahang umupo si Jackson sa gilid ng puntod ni Zoe at inilapag ang isang basket ng fresh flowers. Nagsindi siya ng kandila at umusal ng panalangin. Pagkatapos, hinaplos niya ang pangalan nitong nakaukit sa lapida. Jackson, pwede bang makiusap sa'yo? Mahal na mahal ka ng anak ko at kailangan ka niya sa mga natitirang sandali ng kanyang buhay. Pwede mo ba siyang samahan? Pakiusap. Pakiusap noon ang ama ni Zoe. Nasa stage 4 na ang sakit na cancer ni Zoe at binigyan na ito ng taning ng mga doktor. Kaya labag man sa kanyang kalooban ay hindi niya maiwan si Zoe. Lalo na at may malaking utang na loob ang kanyang pamilya sa pamilya ni Zoe kahit ang kanyang ama ay nakiusap sa kanya. Dahil dito, isinakripisyo niya ang tungkol sa kanila ni Kali at hindi na siya nagpakita pa sa babae. Mas pinili niyang kalimutan na lang siya nito at ibigay ang lahat ng kanyang oras kay Zoe na naging bahagi ng kanyang buhay. Siya ang naging karamay nito sa tuwing nahihirapan ng babae sa sakit nito. Kahit gaano pala kayaman at karaming pera, kapag dumating na ang hangganan ng isang tao, wala nang silbi. Pero sa natitirang araw ni Zoe sa mundo, sinigurado niyang naging masaya naman ito tungo sa kabilang mundong tatahakin nito. Jackson, salamat sa lahat. Alam ko namang hindi ako ang mahal mo, pero ginawa mo ang lahat, mapasaya lang ako. Salamat, ngayon malaya ka na. Malaya na kayo ni Kali. Hanapin mo siya. Balikan mo siya. Alam kong mahal mo siya. Bago nawala si Zoe, yon ang katagang narinig niya mula sa babaeng itinuturing niyang higit pa sa isang kaibigan. Nasaktan din siya sa pagkawala nito, higit sa mga magulang. Ngayon ay malaya na siya. Oras na para hanapin si Kali at bumuo ng sariling pamilyang matatawag na sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, Kali, hindi mo na kailangan pang iwan uli ang mga anak mo. Handa kitang pakasalan at ibigay sa'yo ang lahat. Kaya kong bigyan ng magandang kinabukasan ng triplets. Higit sa pagiging isang ama ang kaya kong ibigay sa kanila. Sabi ng manliligaw ni Kali na si Raymond. Byudo, may 2 anak. May kaya sa buhay at 15 years ang tanda sa kanya.
kaya alam niyang seryoso na ito sa isang relasyon. Pero ano pa ba nga hanapin niya kung nasa kanya na ang lahat ng kaligayahan dulot ng kanyang mga anak? Seryoso niya itong tinitigan. Naaawa siya sa lalaki dahil talagang ipinaparamdam nito ang pagmamahal sa kanya na walang kasiguraduhan dahil wala itong pag-asa sa kanya. Hindi niya ito mahal at iisa lang ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso. Si Jackson pa rin hanggang ngayon sa kabila ng sinaktan siya nito. Raymond, sinabi ko naman sa'yo diba? Wala kang aasahan sa akin. Hindi kita… Kali, maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal, wag mo lang akong bibiguin. Putol nito sa kanyang sasabihin. Pero hindi deserve ni Raymond ang isang babaeng katulad niya na nabulag lang ng pagmamahal ng isang lalaki at umaasa pa rin hanggang ngayon. Mama, naputol ang pag-uusap nila nang lumapit si Kira. Dahil close na ito kay Raymond sa araw-araw na pagpunta nito sa kanila, mabilis itong lumapit sa lalaki at kumandong. Hi Tito Ray! Malambing na sabi ni Kira. Nabaling na rin ang atensyon ng lalaki sa kanyang anak at nawala sa kanilang topic. Anak, bakit hindi mo na lang sagutin si Raymond? Para naman hindi mo na kailangan pang lumayo ulit sa mga anak mo. Di hamak naman na mas matino pa yan kaysa sa totoong ama ng mga bata. Suhestyon ng kanyang ina pagpasok niya ng komedor upang ipaghanda ng sandwich ang kanyang panauhin. Boto kasi ito kay Raymond dahil nakikitang seryoso sa kanyang lalaki. Hindi lang dahil sa perang inaakyat nito sa kanilang pamilya, kundi dahil na rin sa atensyon na ibinibigay sa mga bata. Halos mag-iisang taon na rin siya nitong nililigawan. Masasabing galante si Raymond dahil ginagastusan talaga nito ang kanyang mga anak mula sa dinadala nito para sa mga bata at inaabot na pera para sa kanyang ina, para sa mga anak na kung sa kanya ay hindi niya tatanggapin. Kahit naman papaano sa 2 taon niyang pagtatrabaho sa ibang bansa bilang caregiver, may naitabi siyang pera sa bangko. Noong nagtatrabaho naman ang kanyang ina sa ibang bansa, pag uwi nito, nakapagpundar sila ng maliit na bahay na kanilang tinitirhan ngayon dito sa Cavite. Pero hindi pa iyon tapos at kailangan pa ng renovation. Dagdagan pang mag-aaral na ang triplets kaya kailangan niya talagang bumalik sa ibang bansa dahil wala naman siyang maayos na trabaho rito. Hindi naman kasi siya nakapagkolehiyo. Inay naman, hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal. Mabigat ang loob niyang tugon sa kanyang ina patungkol kay Raymond. Naiinis siyang isipin na pareho sila ng kapalaran ng kanyang ina. Iniwan ng mga lalaking minahal nila. Ikaw ang bahala, hindi naman kita pinipilit. Napatingin siya sa ina at naglalambing na yumakap. Inay, kung kayo na lang kayang magpakasal kay Raymond, total naman mas bagay kayo. He, tigilan mo nga ako, Kali. Pagalit nitong wika. Ang lakas ng tawa niya sa reaksyon nito. Pinagpawisan agad ang tungkil ng ilong nito. Bakit? Ilang taon na rin naman kayong hiwalay ni Itay kaya pwede na ulit kayong mag-asawa. Natatawa siya nitong hinataw ng sandok dahil kasalukuyan itong nagluluto para sa hapunan. Wala akong balak mag-asawa ulit kaya tigilan mo ko, Kali. Sige, bahala kayo. Basta naibagay kayo ni Raymond. Natatawa pa rin niyang saad. Minabuti niyang dalhin na lang ang inihanda niyang merienda para kay Raymond. Totoo po, Tito Ray? Saktong paglapit niya sa sala, wika ng kanyang anak na si Kira. Sa sobrang saya nito, nakataas pa ang 2 mga kamay. Nagtatatalon sa tuwa at mahahalatang masayang masaya sa sinabi ni Raymond na hindi niya naabutan kung ano yun. Anong mayroon? At masayang masaya ata ang anak ko. Habang inilalapag ang kanyang dalang tray na may lamang pagkain, ay tanong niya sa anak. Tuwang-tuwa ito nang sabihin sa kanya na manonood sila ng sine kasama si Raymond at mamamasyal sa mall. Tiningnan niya ang oras sa suot na relo. 5 o'clock ng hapon. Bukas na lang siguro, Raymond. Hapon na, baka nakakalimutan mo, uuwi ka pa ng Maynila. Don't worry, malaki ang bahay ko. Doon na kayo magpalipas ng gabi. Nang marinig iyon ni Lyra at Nina, bigla na lang patakbong lumapit sa tuwa. Excited bigla. Madalas kapag inaaya siyang mamasyal ni Raymond kasama ang mga bata, agad siyang tumatanggi. Siguro'y nagsawa na rin siya. Ang mga anak kasi ni Raymond lumaki sa abuela
at dinadalaw na lang ito ng lalaki. Pumayag ka na, Kali. Para naman ito sa mga bata. Nakikiusap na nito. Nag-isip pa muna si Kali, pero dahil nakikita niyang masaya ang mga bata, pumayag na din siya. Sige, wala namang problema. Teka lang ha, sasabihan ko lang si inay para makapag-prepare na rin siya. Nakangiti pa niyang wika. Siyempre hindi niya iiwan ang ina na mag-isa sa bahay. Iniwan niya ang mga ito, tsaka bumalik sa kusina. Saktong tapos nang magluto ang ina. Kung todo tanggi pa ang kanyang ina na ayaw sanang sumama. Pero sinabi ni Raymond na sumama na lang ito para naman pumayag na rin siya. Kaya pinagtulungan nilang bihisan ng 3 makukulit na sa unang pagkakataon ay makakagala. Ba't kasi kailangan pang kasama ko, Kali? At saka ano ba tong suot ko? Iritable ang kanyang inang inunat ang bestida na ipinasuot niya rito. Tapos na niyang bihisa noon ang kanyang mga anak kaya isinunod niya ang kanyang ina. Gusto niyang mapansin ito ni Raymond at isiping mas bagay ito sa ina niya kaysa sa kanya. Ayan, inay, ang ganda niyo pag naayusan. Bumata kayo ng 10 taon. Mukha na kayong dalaga ulit. Masayang wika niya at kay lapad ng kanyang ngiti. Ako nga, Kali, ay tigilan mo. Hindi porke sumama ako sa inyo eh. Let's go, ladies. Narinig niyang kumatok sa pinto si Raymond na tila naiinip na sa labas kaya natigilan sa pagsasalita ang ina at masama siyang tinitigan bago minsan pang sinulyapan ang refleksyon sa salamin. Tsaka sila sabay na lumabas ng kwarto. Naghahabulan na noon ng mga bata sa labas at nag-uusap sa gagawin nila mamaya. Aalalayan sana siya ni Raymond pero tumanggi siya at sinabing ang kanyang ina na lang dahil hirap itong maglakad. Masunuri namang sumunod ang lalaki. Alam niya kasing nagpapa-impress ito sa ina para nga naman magustuhan ito para sa kanya. Sa kabilang dako naman, abala sa kanyang opisina si Jackson nang bumukas ang pinto. Hapon na at dito siya tumuloy pagkagaling sa puntod ni Zoe. Si Emma nang pumasok, dala ang dokumentong kailangan niya. Pinahanap niya kasi ang kanyang ex-girlfriend na si Kali. Almost 5 years na rin ang lumipas since wala siyang balita sa babae. Huli niyang nakita noon si Kali sa department store na kasama niya si Zoe. Labis pa siyang nagtaka kung bakit magkakilala ang dalawa. Pero mula kay Zoe, nalaman niyang nakipagkita ito sa dalaga at nagpakilalang kaibigan niya. Gustuhin man niyang habulin ng babae pero hindi pwede. Ayaw niyang masaktan si Zoe at hindi iyon nakakabuti sa kondisyon ng babae. Ayon sa files tungkol kay Kali, ay lumipat na ito ng tirahan ngayon at wala na ito sa tiyahin dito sa Maynila. Nasa Cavite na pala ito kasama ang ina at 3 anak. Dama niya ang mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. May anak na si Kali. Ibig sabihin may asawa na ito. Sa bagay, ano pa ba ang inaasahan niya? Sinaktan niya si Kali at iniwan. Kaya marahil, kinalimutan na rin siya nito at nagpakasal na. Tumingin siya kay Eman. Gusto ko siyang makita. Give me the exact address. Matamlay ang kanyang boses. Agad namang sinend sa kanya ni Eman ang location ng dating kasintahan. Tinanguan niya si Eman at sinabing okay na. Tatawagin na lang kapag may kailangan ulit siya. Bumuntong hininga si Jackson at kinuha ang kanyang cellphone kung nasaan ang larawan ng nobya. It's been 5 years, Kali. Gusto na kitang makita. Bulong ni Jackson na hinaplos ang screen ng kanyang cellphone. Matagal niyang pinagsawa ang kanyang mga mata sa babae bago ibinulsa muli ang cellphone. Nagtagal pa siya sa kanyang office bago lumabas upang umuwi na. Sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na masayang masaya. You know what, anak? Masyado kang workaholic. So, inimbitahan ko si Sandy para naman makapagsaya ka. May ka-date. Gusto na namin ng dad mo na magkaapo. Abay, tumatanda na kami. Masayang sabi ng kanyang ina at hinila siya patungo sa sala. Si Sandy? Walang ganang tanong niya. Hindi siya nito pinansin dahil saktong nasa sala na sila. Mabilis na tumayo si Sandy pagkakita sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at pagod na tinignan ng kanyang ina. I'm tired, Mom. I need rest. Hindi man lang niya binati si Sandy. Family friend na naman. Matagal siyang nakulong kay Zoe. This time,
Gusto niyang sundin naman ang kanyang puso. Tinawag siya ng ina, saktong nasa hagdan, pero tila wala siyang narinig, kaya sinundan siya nito patungo sa kanyang kwarto. Anak, wag mo namang ipahiya ng ganoon si Sandy. Actually, pinilit ko lang din siya na sumama dito. Kaya please, pagkatapos mo magbihis, pwede bang harapin mo naman siya, anak? Marahan niya itong nilingon na puno ng hinanakit sa mga mata. Ma'am, nung hiniling niyo sa akin na samahan ko si Zoe sa lahat ng hirap niya sa hospital, nadamayan sa sakit niya dahil sa utang na loob natin sa pamilya nila. Naiintindihan ko yun. Pero sana naman this time, hayaan niyo akong pumili ng babaeng gusto kong makausap at makasama. Iniisip lang kita, anak. Palagi ka na lang kasing malungkot. Sino ba namang magiging masaya kung give up niya ang babaeng mahal niya? Naisip ni Jackson. Nangako siya noon kay Callie na tanging ito lang, pero hindi niya iyon nabigyan ng katugunan. Huli na ang lahat para sa kanila dahil may mga anak na ito ngayon at asawa. Paano nga naman siya? Sige ma'am, magbibihis lang ako. Tumango na lamang siya sa ina bilang pagsang-ayon sa gusto nito. Baka nga hindi talaga sila ang para sa isa't isa ni Callie, kaya tatanggapin niya na lamang. Pagkatapos magbihis ni Jackson, agad siyang bumaba ng kwarto upang harapin ang kanyang bisita. Nadatnan niyang masaya itong kausap ang kanyang ina sa sala. Agad siyang binati ni Sandy pagkakita sa kanya. Ang lawak naman ng ngiti ng mami niya pagkakita din sa kanya. Jackson, iho, ikaw na ang bahala kay Sandy ha, at iha, ikaw na rin ang bahala sa anak ko. Nakangiti pa ang kanyang ina nang magpasalamat kay Sandy. Wala naman silang mapag-usapang dalawa, kaya inaya niya na lang ito sa labas ng bahay at naglakad-lakad sa garden. Nagkamustahan. Alam kong labis kang nasaktan sa pagkawala ni Zoe, kaya ako nandito para tulungan kang mag-move on, Jackson. Salamat, pero kaibigan ko lang si Zoe. Napatanga naman ng babae. Really? Hindi niya sinabi kung bakit at paano, pero ipinadama niya kay Sandy na wala itong aasahan sa kanya, katulad na lang ng sinabi ng kanyang ina. Habang sina Callie at Raymond kasama ang mga bata ay naging masaya sa mga oras na iyon sa pamamasyal. Nanood ng sine at kumain sa labas, pagkatapos tsaka umuwi. Sa ilang sandali ng kanilang pamamasyal, nabigyan niya ng kaligayahan ng kanyang mga anak. Kaya makikita sa mga mata ng tatlo na nag-enjoy talaga ang mga ito kahit na halatang napagod. Tito Ray, balik po tayo dito ha, sabi ni Lyra sa lalaki habang pauwi na silang lahat. Sure, basta ba pumayag lang lagi ang mama mo. Binalingan pa siya ni Raymond at nginitian. Ang kanyang ina naman, tahimik na katabi ni Raymond sa driver's seat. Actually, napilitan lang ito dahil wala nang mapwestuhan sa likuran. Okay lang, nandiyan naman si inay na makakasama ng mga bata. Bale next week kasi, aayusin ko na ang mga papeles ko pabalik ng Saudi. Nalungkot ang tatlong bata sa kanyang sinabi. Umiyak pa nga si Kira. Mama, okay lang po ba na huwag ka nang umalis? Kawawa naman po kami. Wala na nga kaming papa, wala pang mama. Nagdadalamhati nitong Saad. Dahil nasa biyahe sila, hindi na muna siya sumagot kay Kira, kundi inalo na muna ang kanyang anak. Alam niyang malulungkot talaga ito sa kanyang pag-alis pero kailangan. Ang gagawin niya ay para sa future ng tatlo. Labag man sa kanyang kalooban, kailangan niyang gawin. Pagdating sa malaking bahay ni Raymond, bagaman pagod, tuwang-tuwa pa rin ang triplets. Wow tito, ang ganda ng bahay niyo. Gusto ko po ditong tumira. Walang kiming sabi ng kanyang anak. Sure sweetie, kapag papayag ang mami mo, nakatawang sabi ni Raymond. Mama, pumayag ka na po. Gusto kong tumira dito kasama si tito, pati ni Lola. Masayang pangungulit sa payag ng dalawang anak na si Nina at Kira. Sinulyapan niya lang ang kanyang ina at ngumiti. May warning naman sa mga mata nito nang sulyapan siya matapos may kung anong mabasa sa kanyang mga ngiti. Pagpasok niya sa kwarto, agad nilinis ang mga anak at binihisan. Total may baon naman siyang damit at dahil sa pagod, nakatulog agad ang mga anak. Paglabas niya ng kwarto, nasa sala sina Raymond at ang kanyang ina na nag-uusap.
kaya napapangiti siyang bumalik sa silid at hinayaan niyang mag-usap ang dalawa. Pagising ni Jackson, buo na ang kanyang planong makita sa araw na iyon si Callie, kaya tinungo niya ang address na ibinigay sa kanya ni Eman. Malayo-layo din ang address na yun, kaya tanghali na nang siya'y dumating sa naturang address. Sarado ang gate, siya naman ay nag-abang lamang sa loob ng kanyang kotse at nag-antay sa mangyayari. Pababa na sana siya dahil sa pagkainip, saktong may dumating na sasakyan. Hindi niya makita dahil natatakpan ng kotse ang ginang na bumaba na siyang nagbukas ng gate. Kasunod nito, ang 3 bata na agad tumakbo sa loob ng bahay, kaya hindi niya nakita ng maayos ang mga ito. Sunod na bumaba ay si Callie. Kasunod ang isang lalaki na maaaring ama ng mga bata. Marahas siyang napabuntong hininga habang tinatanaw ang dalawang nag-uusap. Ang tamis ng ngiti ni Callie sa lalaki. Hindi siya nakatiis na mabilis na bumaba ng sasakyan at lumapit sa mga ito. Callie, agaw pansin niya na nagpatulala sa babae. Gulat ang naging reaksyon ni Callie pagkarinig sa pamilyar na boses ng isang lalaki. At lalo pang nagulat pagkakita kay Jackson. Ipinagpasalamat niya na lang at nakapasok na ang kanyang mga anak. Callie, pwede ba tayong mag-usap? Malumanay nitong tanong sa kanya. Bigla niyang naalala ang ginawa sa kanya ni Jackson noon. Ang sakit na idinulot nito sa kanya at napag-alaman na niya sa sarili na hindi lang pala sama ng loob ang naitanim nito sa puso niya, kundi galit. Hinarap niya ito. Anong ginagawa mo dito, Jackson? Pilit na wag siyang umiyak na tanong. Nakita niyang sinulyapan nito ang katabi niyang lalaki. Mag-usap tayo, Callie. May nais akong sabihin sa'yo. Akma siya nitong hahawakan pero umigkas ang kanyang isang palad at dumapo sa mukha ni Jackson. Deserve nitong masaktan after siyang baliwalain matapos kunin sa kanya ang lahat. Nagitla si Jackson sa ginawa sa kanya ni Callie na hindi niya inaasahan. Saglit siyang hindi nakapagsalita. Tulala siyang napatitig sa mga mata ng babae kaya nakita niya doon ang matinding galit at hinanakit sa kanya. Callie, nagpunta ako dito hindi para manggulo. Nais ko lang magpaliwanag. Pakinggan mo muna ako. Bro, umalis ka na. Narinig mo naman ang sinabi ni Callie, di ba? At kung pwede, wag ka nang babalik dito. Hindi na nakatiis si Raymond na nagsalita. Itinulak pa nito palayo si Jackson. Wala namang nagawa si Jackson na nanlumong bumalik sa kanyang sasakyan. Habang si Callie naman, mabilis na pumasok sa loob ng bahay na umiiyak. Kahit anong katok ng ina sa kwarto ni Callie, hindi niya ito pinagbuksan. Ano bang nangyayari, Raymond? Usisa ni Edlin sa lalaki habang pareho nilang kinakalampag ang pinto ng silid ni Callie. Palagay ko yung dumating na lalaki kanina yon. Yun ang ama ng kanyang mga anak. Himig paliwanag ni Raymond. Ano? Nagpakita sa kanyang lalaking yun? Nag-aalalang tumingin si Raymond sa ginang. Baka dahil sa lalaking yun, mas lalo siyang mawalan ng pag-asa kay Callie. Pagkuway hinawakan ni Raymond ang kamay ng babae. Tita, huwag niyo sanang hahayaan na makabalik ang lalaking yun sa buhay ng anak niyo. Please, mahal na mahal ko si Callie. Pakiusap na saad ni Raymond. Bumuntong hininga ang babae bago tumingin kay Raymond. Hindi ko hawak ang puso ng anak ko, Raymond. Pero wala ka bang napapansin sa loob ng halos 1 taon? Hindi ka niya binigyan ng pag-asa. Siguro dahil hindi ka niya talaga makuhang mahalin. Pasensya ka na, pero tatapatin kita. Kung saan magiging masaya ang anak ko'y doon ako. Wika ni Edlin at binawi ang hawak na palad mula sa lalaki. Dahil naglalaro sa isip niya lagi ang sinasabi ng anak patungkol kay Raymond. Nanlumo naman si Raymond sa narinig. Ganoon man, hindi siya susuko. Alam niyang balang araw matatanggap siya ni Callie. Nagpaalam na lamang si Raymond para makapagpahinga na rin, pati ang ginang at babalik na lang siya bukas. Pagdating ni Jackson sa bahay, tuloy-tuloy siya sa kusina at kumuha ng beer in can sa ref. Gabi na yon, kaya nagulat ang kanyang ina pagkakita sa kanya. Alam mo bang kanina pa ako tumatawag sa'yo? Wala ka sa office, sabi ng dad mo. San ka ba nagpunta ha, Jackson? Binuksan niya ang lata ng alak at uhaw na tinungga hanggang sa nasaid ang laman. Inilapag iyon sa ibabaw ng mesa pagkatapos.
Magpapahinga na po ako, ma'am. Wika niya sa halip na sagutin ang tanong nito. Wait! Kinakausap pa kita, Jackson! Habol naman ang kanyang ina, ngunit hindi ito pinansin ni Jackson. Sa hagdan, nakasalubong niya ang ama, saktong pababa ito ng matarik na hagdan. Nakatingin ng mariin kay Jackson. Pansin ng ama nito ang malaking problema ng anak. Nilagpasan ito ng lalaki at hindi pinansin hanggang sa tuluyang makarating sa kwarto. Sa tingin mo, anong problema ng anak natin? Hindi kaya dahil sa pagkawala ni Zoe? Nag-aalalang tanong ni Margus sa asawa. Hindi ito tungkol kay Zoe. Palagay ko, mas may mabigat siyang rason. Bukas, tawagan mo ang mga magulang ni Sandy, sina Mrs. at Mr. Ocampo. Gusto ko sa lalong madaling panahon, makasal sina Sandy at Jackson. Tsak kung ano man ang bumabagabag sa loob nito ngayon ay mawawala. Mando ni Mr. Sevillion sa asawa nitong si Margus. Tumangutango ang babae. Ang lalaki naman, inakbayan ng asawa patungo sa komedor. Nakita pa ng lalaki ang isang lata ng beer sa mesa. Kapwa na upo ang dalawa bago lumapit ang maid at naghain na para sa mag-asawa. Samantala si Jackson, tahimik na iniisip ang tagpo nila kanina ni Callie. Babawiin niya ang babae. Hindi siya papatalo sa lalaking yun. Kung kinakailangang daanin niya sa dahas makuha lang ulit si Callie, gagawin niya kung talagang ayaw nito sa kanya. Callie, kung hinayaan kitang mawala noon, hindi na ngayon. Bulong ni Jackson na tinungo ang banyo at naligo. Kinabukasan, nagising si Callie na mugto ang kanyang mga mata dahil sa halos magdamag na pag-iyak. Napansin kaagad iyon ng kanyang ina habang nag-aalmusal sila. Yung lalaki kagabi, siya ba ang ama ng mga bata? Tanong ng ginang sa kanya. Hindi kumibo si Callie tungkol sa tanong nito. Bagkus ay nagpaalam, naluluwas ng Maynila upang asikasuhin ang mga papeles na kakailanganin pabalik abroad. Anak, hindi sa nakikialam ako. Nakikita ko kasi sa mga mata mo ang matinding kalungkutan. Kung ako lang ang masusunod, ayokong iwan mo uli kami. Siguro mas mabuti kung ako na lang ang babalik sa abroad. Wag na wag mo lang iiwan ng mga bata. Kailangan nila ng isang ama higit lalo ang isang ina. Wag mong hayaang lumaki silang salat sa pagmamahal mo. Mga babae pa naman ang anak mo. Ayaw kong matulad sa atin ang mga apo ko na maagang nagmahal at napaglaruan. Mahabang paliwanag ng kanyang ina. Talagang ayaw siya nitong umalis. Pero inay, anong mangyayari sa atin dito kung hindi ako aalis at magtatrabaho? Mag-aaral ang mga anak ko't paano itong bahay? Problemado niyang wika bagaman nauunawaan ang ibig nitong sabihin. Huwag mong problemahin itong bahay dahil minasisilungan pa naman tayo ng maayos. Ang isipin mo yung mga bata. Payo ko lang sa'yo kausapin mo ng maayos ang ama nila't hingan ng sustento. Hindi mo kailangang makipagbalikan kung ayaw mo. Isipin mo lang na kailangan ng isang ama ng triplets. Paliwanag ng kanyang ina. Alam niyang may punto ito pero wala siyang choice. May sariling buhay. So, mas pinili nito si Zoe kaysa sa kanya. Hindi siya pwedeng bumalik sa buhay nito dahil ayaw niyang makasakit ng iba. Salamat, inay. Pag-iisipan ko ang sinabi mo. Kapag desidido talagang bumalik si Jackson, kakausapin ko siya tungkol na lang sa mga bata. Pero kailangan ko pa ring umalis. Tinapos niya na ang kanyang pag-aalmusal, tsaka naligo. Baka maghanap na lang muna siya ng trabaho sa Maynila. Magtsatsaga kahit na mababa ang sweldo. Hindi na muna niya iiwan ang kanyang mga anak. Siguro'y kailangan niya rin kausapin si Jackson. Maya-maya, nakatanggap siya ng mensahe kay Raymond na susunduin siya nito. Sinabi niya na iyon kahapon na aasikasuhin niya kaagad ang mga requirements. Nag-reply pa rin siya na pumunta sa bahay, pero hindi niya na inintay pa si Raymond na dumating. Inay, ikaw nang bahala kay Raymond at sa mga bata ha. Papunta kasi siya ngayon. Bihis na siya at paalis nang sabihin iyon. Nakita niya itong napabuntong hininga. Anak, tigilan mo na tong kalukuhan mo. Sabihin mo kay Raymond na wag na siyang, bye inay, I love you. Putol niya sa sasabihin ng kanyang ina at lumabas na lamang. Nag-iwan pa ng makahulugan ng ngiti si Callie sa ina bago tumalikod. Naiiling na lang si Edlin sa anak tsaka inayos ang sala para sa paparating na bisita.
Nag-ayos din ito ng sarili para naman maging presentable. Paglabas ng bahay ni Callie, nakita na agad ito ni Jackson. Saktong kadarating pa lang niya't hindi alam kung saan patungo ang babae. Mukhang may lakad. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan palapit dito, tsaka iniharang sa daraanan nito. Si Callie naman ay nagulat sa kotseng huminto sa tapat niya. Nanlaki ang kanyang mga matang tumingin sa unti-unting pagbukas ng pinto. Marahas na lang siyang napabuntong hininga pagkakita sa gwapong lalaking umibis ng sasakyan. Walang iba kundi ang lalaking magpahanggang ngayon, laman pa rin ang kanyang puso. "Sakay!" Mando sa kanya ni Jackson na ikinataas ng kanyang kilay. Nagsawa na ba ito kay Zoe para balikan siya? Tingin ba nito basta na lang siyang susunod sa kagustuhan ni Jackson? Tingin ba nito katulad pa rin siya ng dati na pwedeng alipinin nito sa matatamis nitong pangako? Tinignan niya ito ng masama. "Kulang pa ba yung sampal na ginawa ko sa iyo kahapon? Kaya bumalik ka para sa isa pang sampal?" "I said get in the car, so we should talk." Tila nauubusan itong pasensya na nilakihan ng pagkakabukas ng pinto. Pero sa halip na sumakay, masama niyang sinulyapan si Jackson. Hindi ito ang dapat mag-demand ng oras at lugar kung saan sila pwedeng mag-usap matapos siya nitong ibasura noon. Mahal niya pa si Jackson dahil ito ang ama ng kanyang mga anak. Pero hindi na siya magpapaloko. Wala na itong babalikan pa. Kundi nga lang kailangan ng mga anak niya ng isang ama, kahit kailan, hindi niya nahahayaan pang makalapit ito sa kanya. Nakipagtagisan naman ito ng titig sa kanya, hanggang sa siya ang unang nagbaba. "Kung gusto mo ko makausap, next time Jackson, maimportante akong lalakarin ngayon. Hindi kita pipilitin na kausapin ako ngayon kung hindi mo pa kaya, Callie. Marami ako naging kasalanan at pagkukulang sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo na babawiin kita ngayon sa asawa mo." Matapang nitong wika. Napaawang ang kanyang mga labi para sanang sabihing wala siyang asawa. Siguro iniisip nitong asawa niya si Raymond dahil nakita nito iyon kahapon. Hindi na lamang siya kumontra. Parang pabor sa kanyang isipin nito na may iba na nga siya. "Yun naman pala eh. Alam mo nang may asawa ako, kaya dumistansya ka sa akin. Ayoko namang mag-away kami dahil sa'yo." Anyang nilubos na ang pagpapanggap. Nakita niyang matinding kirot na bumalatay sa mga mata nito bago nagtagis ang mga bagang. Nakita niya rin ang pamumula ng mga mata nito sa luha. "Mahal mo ba siya?" Kalaunan ay tanong nito at tumingin ng diretso sa mga mata niya. Doon hindi siya nakaimik, nahirapan siyang magkunwari. Pagak naman itong tumawa. "See, hindi mo masagot dahil hindi mo siya mahal. Nagpakasal ka sa ibang lalaki para makaganti sa ginawa ko. Callie, aminin mo yun." Galit siya nitong kinabig na kanyang ikinagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata nang pumulupot ang isang bisig nito sa bewang niya at isiniksik siya sa katawan ni Jackson. Kaya pinanginigan siya ng laman. "Alam mo bang magpahanggang ngayon, mga labi mo pa rin ang gusto kong angkinin ng ganito, Callie." Humihingal nitong sabi bago siya marahas na siniil ng halik sa labi. Bigla ay nanigas siya sa kinatatayuan sa kapangahasang ginawa ni Jackson. Gumapang ang kakaibang init sa buo niyang katawan at pagkasabik ang kanyang naramdaman, pero naghuhumiyaw ang utak niya sa pagtutol. Alam niyang kapag bumigay siya ngayon, mawawala ng hustisya ang ginawang pananakit nito sa kanya. Pinagmukha siya nitong tanga. Ginamit at magpahanggang ngayon, patuloy siyang sinasaktan ni Jackson. Buong lakas niya itong itinulak bago pa siya tuluyang makalimot at tumahaya na naman sa harapan nito dahil sa buwisit niyang nararamdamang pagmamahal sa lalaking to. Nang makawala sa lalaki, mabilis niya itong sinampal bago umiiyak na dinuro. "Umalis ka na, Jackson, at kahit kailan huwag ka nang magpapakita sa akin. Kinamumuhian kita at pinagsisisihan kong nakilala ka. Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Bumalik ka na kay Zoe." Naghahabulan ang kanyang mga luhang saad at nagmamadaling nagpara ng tricycle at sumakay palayo. Tigagal na naiwan si Jackson. Napamura siya nang ma-realize sa maling ginawa. Lalo niya lang sinaktan si Callie. Hindi dapat ganoon ang ginawa niya. Inis na sinipa ang gulong ng kanyang sasakyan at sumakay. Ngayon, paano pa siya lalapit sa babae kung namumuhi na naman ito sa kapangasan niya? "Nababalo ka na talaga, Jackson." Bulong ng lalaki na gustong kutusan ng sarili. Habang nasa tricycle, ay umiiyak naman si Callie. Pakiramdam niya mas lalo lamang naging magulo ang kanyang damdamin.
mas lalo lamang siyang mahihirapang kalimutan ang lalaki. Sinundan ni Jackson ang babae kung saan ito nagpunta, kaya napag-alaman na niyang lumuwas ito ng Maynila. Noong una, nagtataka siya kung saan ito pupunta, hanggang sa makita niyang bumaba ito sa tapat ng isang malaking gusali. Napag-alaman na niyang mag-a-apply ito ng trabaho. Madali niyang tinawagan ng may-ari ng kumpanya at sinabing nirekomenda niya si Callie para ito ay matanggap. Ang ipinagtataka ni Jackson kung bakit kailangan itong magtrabaho, gayong may asawa naman ito. Tinawagan niya si Eman upang alamin ang tungkol dito. Minabuting umuwi na muna dahil tiyak niyang kapag nalaman ni Callie na siya ang may kagagawan, kaya ito natanggap sa trabaho, hindi ito tutuloy. Si Emma na ang bahala tungkol sa impormasyon na kanyang kailangan. Pagdating sa kanilang bahay, nagulat si Jackson nang madatna ng mga magulang ni Sandy at maging ang dalaga ay naroon. "Iho, mabuti naman at nandito ka na," masayang sabi ng kanyang ina. Inalalayan na siyang umupo nito sa tabi ni Sandy. "Dad, Ma'am, anong nangyayari?" tanong niya sa magulang. "Iho, Jackson, napagkasundoan naming mga magulang ni Sandy na ipakasal kayong dalawa sa lalong madaling panahon," sabi ng dad niya. Napalunok siya sa kabiglaan at napatingin sa gawin ni Sandy na ngayon nakangiti ng matamis sa kanya. Sa kabila ng engkwentro nila ni Jackson, umuwi pa ring masaya si Callie. Tangay ang magandang balita sa kanyang ina dahil natanggap siya sa trabaho. "Mama!" Salubong ng 3 makukulit na paslit. Isa-isa niyang niyakap ang mga ito tsaka inabot ang kanyang pasalubong. Lumabas naman si Raymond sa loob ng bahay na nakangiting sinalubong siya. Kasunod ang kanyang ina. In fairness naman sa kanyang ina, nag-aayos na ngayon kaya lumalabas ang ganda nito kung saan siya nagmana. Nakailang mensahe sa kanya si Raymond kanina pero hindi siya nag-reply. Tumawag din ito pero hindi niya sinagot. "Susunduin sana kita. Ang kaso hindi mo sinasagot ang tawag ko. Kamusta? Sinabi sa akin ni tita na nag-apply ka ng trabaho. Nangangahulugan ba nito na hindi ka natutuloy abroad?" Nakangiting tanong sa kanya ni Raymond. Nag-bless muna siya sa kanyang ina bago hinarap ang lalaki. Ang kanyang mga anak naman patakbong pumasok sa loob ng bahay at excited na buksan ang pagkaing pasalubong niya. "Kamusta ang lakad mo, anak?" Maging ang kanyang ina nag-aantay ng balita at agad niyang sinabi sa dalawa na may trabaho na siya. Ang kaso nga lang malayo kaya naman kailangan nilang lumuwas sa Maynila. Ang balak nga niya, mangupahan, ngunit nag-offer si Raymond na sa bahay na nito sila tumuloy. Kaso, iniisip naman niyang sasabihin ng iba kaya tumanggi siya rito. "Ano bang dapat kong gawin, Callie, para lang sagutin mo ko? Alam mo bang sa tuwing tatanggihan mo lahat ng offer ko nasasaktan ako?" Malungkot na sabi ni Raymond. Wala itong pakailam kahit naroon pa ang kanyang ina. Bahagi na rin si Raymond sa pamilya nila at masaya siyang parte na ito ng kanilang buhay. Ng buhay ni Kira, Nina at Lyra. Pero hindi bilang mahal niya, kundi isang pamilya higit pa sa kaibigan. "Raymond, pasensya ka na ha, ano kasi..." Napakamot siya sa ulo nang may kalukuhang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha niya ang palad ng ina at ni Raymond bago pinagsalikop ang mga yon. "Raymond, mahal ka ni inay. At ako naman mahal ko si Jackson. Ang ama ng mga anak ko kaya sorry. Simula pa man noon wala kang maaasahan sa akin, alam mo yan. Kaya kung pwede si inay na lang, okay?" Agad niyang sabi. Talagang desidido siyang magkatuluyan ng kanyang ina at si Raymond. "Anak?" React ng kanyang ina. Namula at pilit binabawi ang kamay. Hindi naman nakaimik si Raymond pero napatingin ito sa kanyang ina. "O paano? Maiwan ko na muna kayo." Abot tenga ang kanyang ngiti nang iwan ng dalawa na magkahawak kamay pa rin. Pagdating sa loob, pilyang sinilip niya pa ang dalawa sa garden. Nag-uusap na ang mga ito. Ang cute ng ina niya habang tila hiyang-hiya kay Raymond. Mabuti na lang din talaga at gentleman ng lalaki. Bagay kasi talaga ang mga ito. At hindi lang yon, gusto niya na ring maging masaya ang kanyang ina matapos lokohin ng kanyang ama. Kinabukasan, lumuwas na sila ng Maynila dahil start na siya ng trabaho after interview. 3 araw siyang trainee, yun ang sabi ng kanyang head supervisor. Isa siya sa mga pinalad na matanggap sa trabaho bilang office clerk assistant
or kahit encoder lang. Kahit naman papaano may alam siya about Excel. Nasaan na kayo? Text ni Raymond. Saktong nasa bus na sila. Hindi siya nag-reply kaya naman tumawag ang lalaki. Ngunit hinayaan niya na lang, bagkus pinikit ang kanyang mga mata dahil matagal-tagal pa ang biyahe. Ang tatlong batay tahimik lang sa kanyang tabi at nasa kabilang bahagi naman ang kanyang ina. Pagdating sa Maynila, nag-aabang na pala si Raymond sa kanila sa terminal. Kung dati sa kanya ito nagpapa-impress, ngayon ay sa kanyang ina. Wala nga naman itong magagawa kung hindi niya magugustuhan ng lalaki. Hinatid sila ni Raymond sa kapatid ng kanyang ina kung saan pansamantala silang titira. Tuwang-tuwa ito pagkakita sa kanyang triplets na namiss na sobra ng kanyang tiya. Hay, salamat naman at nagawi kayo dito sa amin. Ang tagal kong inintay na mayakap tong makukulit na to at parang kailan lang heto't ang lalaki na. Gigil na pinugpog ng halik ni tita ang kanyang mga anak. Humahagik-gik ang tatlo. Wala noon si tito dahil nasa trabaho. Tamang-tama at nakaluto na ako. Tara na para makakain na muna kayo. Salamat nga pala sa paghatid mo, Raymond. Walang anuman, basta para sa mga bata at kay Edlin at Callie. Tugon ni Raymond na tumingin sa gawin ng kanyang ina matapos siyang initian at napansin niyang hindi na tita ang tawag nito sa kanyang ina kundi sa pangalan na nito. Sabay-sabay silang kumain habang masayang nagkukwentuhan. Isang linggo bago dumating ang impormasyon na hinihingi ni Jackson kay Eman tungkol kay Callie. Dito niya napag-alamanan na hindi pa ito ikinasal sa kahit kanino. Pero bakit ganun ang sinabi sa kanya ni Callie? Mas lalo siyang naguluhan ngayon sa dapat gawin. Eman, tawag niya sa kanyang sekretarya na agad namang lumapit. Paimbestigahan mo yung lalaking palaging kasama ni Callie. Kung siya ba ang talagang ama ng mga batang nakita ko. Tsaka ipaabot mo to kay Callie. Wika niya at ibinigay ang imbitasyon para sa engagement party nila ni Sandy. Gusto niyang malaman kung anong magiging reaksyon ni Callie. Ang nais niya ngayon, magpakita sa kanya si Callie. Kung talagang mahal siya nito, pipigilan siya ng babae. Pero kung hindi, ibig sabihin nito, wala nang nararamdaman ng babae sa kanya. Kaya dapat niya na itong kalimutan at sundin na muli ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Ikakasal na siya? Nasasaktang bulong ni Callie nang matanggap ang imbitasyon para sa engranding party ni Jackson. Nakadama siya ng bagay na mabigat sa kanyang dibdib bago itinabi ang card na yon. Nang sumapit ang araw ng engagement party ni Jackson, binihisan niya ang kanyang mga anak. Oras na para makilala ni Jackson ang mga anak nito. At triplets ang sisipot sa halip na siya. Tingnan niya kung pakasalan pa nito ang babaeng yun. Totoo po ba mama, may papa kami at makikita namin ngayon? Excited at pumapalakpak si Nina sa tuwa habang nagtatanong patungkol sa kanyang sinabi. Sino po siya mama? Namimilog ang mga mata ni Kira na tanong. Hinaplos niya ang muka ng mga ito. Mga anak, gusto ko magpakilala kayo isa-isa sa inyong ama. Dapat magalang at mag-behave dahil nandoon ang lolo at lola ninyo. Okay ba yun? Paliwanag niya sa tatlo. Ngayon ang araw ng engagement party ng dating kasintahan. At ito din ang araw na makikilala ni Jackson ng mga anak nito. Naredy niya na ang mga bata para sa kanilang dadaluhang celebration na batid niyang ikagugulat ng marami. Ang plano, dadalhin ng tatlo ang imbitasyon niya at maiiwan lang siya sa labas. Hindi niya maatim na magpakita sa lalaking walang klarong desisyon. Ang kapal ng muka, akala pa naman bumalik ito para suyuin siya. Yun pala may balak magpakasal sa iba. Humanda ito sa kanya. Totoo ba ito anak? Ikakasal na si Jackson? Akala ko ba'y nagkakaayos na kayo? Inuna mo pa kami ni Raymond. Saad ng kanyang ina matapos nitong malaman ng kanyang pasya. Ito na lang ang alam kong paraan para mapigilan ang desisyon niyang magpakasal. Malungkot niyang turan. Matagal ko nang sinabi sa'yo na kausapin mo ng maayos ang ama ng mga anak mo. Kita naman kasi sa'yo na mahal mo pa pero hindi mo lang binibigyan ng pagkakataon para maayos niyo ang nasira ninyong relasyon. Huwag niyong pairali ng pride anak. Walang mangyayari kapag ganoon. Kaya nga inay, heto na. Hindi naman ako papayag na maunahan niyo pa ako magpakasal ni Tito Raymond, no? Natatawang saad niya. Napangiti muna ito bago sumeryoso. Salamat anak. Wala naman akong planong mag-asawa pang muli. Ayoko magmadali.
Isa pa, ikaw ang mahal ni Raymond. Kaso wala siyang magawa dahil iba ang mahal mo. Close na rin siya sa mga bata, kaya pilit niyang nililipat sa akin ang damdamin niyang iyon sa'yo. Inay, huwag kang mag-alala at mamahalin ka rin ni Raymond. Ngumiti lang ito sa kanya't nagpasalamat. Nagsimula nang dumagsa ang bisita sa malawak na bakuran ng mga sibilyon, habang si Jackson, ready na at nakatunghay sa baba habang sinasaid ang laman ng kanyang kupita. Kagabi niya napagplanuhan ang kanyang gagawin ngayong araw para sa engagement party nila ni Sandy, kaya inaasahan niyang darating si Callie. Tsaka niya ito ihaharap sa kanyang mga magulang at ipakikilala na nag-iisang babaeng minahal mula noon magpahanggang ngayon. Isang oras pa ang lumipas, dumating na rin ang pamilyang Ocampo kasama si Sandy, maging ang mga kaibigan at kakilala. Sumunod ang kanyang mga magulang na lumabas na rin ng bahay, hudyat na magsisimula na ang party. Sa mga oras na yon, saktong pumarada ang taxi na sinasakyan ng mag-iina. Excited kaagad ang tatlong mga bata dahil nga makikita ng mga ito ang kanilang ama. Mababaka sa mga ito ang tuwa. Minanduhan na agad ni Callie ang kanyang mga anak na pumasok na sa loob. Si Jackson naman, bumaba na mula sa teres upang salubungin ang pagdating ng iilan pang mga bisita. Sakto namang pagpasok ng tatlong cute ng mga bata sa gate. Kahit ang gwardya ay tila na-hypnotize sa triplets, kaya hindi na nito na-interview kung sino ang kasama ng tatlong paslit. Sa bukana ng hardin kung saan maayos na nakaupo ang mga bisita sa nakahilerang silya, napatingin na rin sa papasok na tatlong mga bata. Nagbubulungan at nagpapalitan ng mga makahulugang tingin kung sino nga bang mga batang ito. Paglabas ni Jackson sa malawak na pinto ng mansyon, naagaw kaagad ang kanyang atensyon sa mga batang papasok. Noon ay natitigilan na rin ang mag-asawang si Velion na nakatingin sa tatlong cute na mga anghel. "Margus! Sino ang mga batang to? Guard!" Sigaw ng ina ni Sandy pagkakita sa tatlong bata. Aliw namang lumapit kaagad si Jackson sa tatlong cute na bata. Kamukhang kamukha niya kasi ang tatlo at ang bilis ng tibok ng puso niya pagkakita sa mga batang pamilyar sa kanya. "Hello, do you need anything or something?" Tanong niya sa pag-aakalang naliligaw lamang ang mga ito. Pero imposible dahil may imbitasyon lamang ang nakakapasok sa party na iyon. "Nandito po kaming tatlo para sa papa namin," ani Kira. Na-curious na ang mga magulang ni Jackson na nilapitan ng tatlong bata na kasalukuyang ini-interview ni Jackson. Naiinis namang napairap si Sandy dahil abala sa engaged party nilang tatlong buwisit na ito. "Baka siya na ang papa natin kasi sabi nga ni Mama, di ba gwapo?" Bulong ni Nina kay Lyra. "Paano kung hindi siya?" Bulong na tanong naman ni Kira. "Dapat magpakilala tayo. Sabihin natin yung pangalan ni Mama para malaman natin kung siya ang papa natin." Napakunot ang noo ni Jackson sa narinig na bulungan ng tatlo, pero hindi naman naging klaro sa kanyang pandinig. Tanging ito lamang ang nagkakaintindihan. Paluhod na umupo ang lalaki para magpantay ang mga mukha nila ng tatlong bata. Nagkatinginan naman ang mag-asawang si Velion habang ang mag-asawang Ocampo naiinip at gustong palabasin ng tatlong bata. Maging si Sandy ay ganoon din. "Pwede bang malaman kung bakit may naliligaw na tatlong cute na bata rito?" Nakangiting tanong ni Jackson sa mga ito. Umawang ang labi ni Lyra at nagsimulang magsalita. "Kasi po, nandito ang papa namin. Nasa loob ng malaking bahay na to." "Kung ganun, sino ang papa na tinutukoy nyo?" Nakangiti pa din si Jackson kahit nakadama ng excited. "Ang pangalan po ng papa namin ay si Jackson Civilion." Si Ninyang nagsalita. "Hindi totoo yan!" Agaw atensyon na sigaw ni Sandy. Sa inis, ipinagtulakan nito ang mga bata. "Totoo po ang sinasabi naming tatlo. Callie Seransi po ang pangalan ng aming mama." Paliwanag ni Nina at Kira sa babaeng biglang sumingit. Nagulat si Jackson sa narinig. Kung ganoon, anak niya ang tatlong batang nasa kanyang harapan ngayon. Naluluhang niyakap niya isa-isa ang mga ito. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng to, Callie? Bakit inilihim mo sa akin ang tungkol sa mga anak ko?" Puno ng hinanakit ang boses ni Jackson na tanong kay Callie.
na pinagsusuntok ang isang kawawang puno ng halaman na nasa harapan nila sa labas ng bahay. Namumula sa luha ang mga mata nito nang magkaharap sila. Itinuro siya ng mga anak sa labas at agad siyang tinungo ng lalaki para kumprontahin at inamin niyang sinadya niyang sumipot ang kanyang mga anak na magpakilala para naman hindi na nito maituloy ang pagpapakasal sa kung sinong babae. Pero ngayon sa pagsulpot ng mga bata, nasira na ang engagement party nito. Nag-init din ang kanyang mga mata sa panunumbat ni Jackson. Naluluha siyang tumitig sa lalaki. "Bakit, Jackson? Binigyan mo ba ako ng pagkakataon para makausap ka? Wala kang pakialam sa akin pagkatapos ng nangyari sa atin. Para kung may nakakahawang sakit na iniwasan mo." Namalisbis na noon ang kanyang luha dahil ramdam niya ang sakit na pinagdaanan niya noon. Umiling-iling naman si Jackson sa kanyang sinabi. "Marami kang pagkakataon para sabihin sa akin ang lahat, Kali. Alam mo kung saan ako pupuntahan. Ang sakit na malaman na hindi ko nakita kung paano sila lumaki. Hindi ko narinig ang unang binanggit nilang kataga. Ang sakit na malamang wala ko sa tabi nila habang iniluluwal mo." Patuloy na panunumbat sa kanya ni Jackson. Di akalain ni Kali na maririnig ang panunumbat nito sa kanya at magiging kasalanan pa pala niya ang lahat sa kabila ng siya itong naitsapwera ng lalaki. Masigit lalo siyang nasaktan sa mga narinig mula sa lalaki. Hindi man lang ba nito tatanungin kung gaano rin siya nahirapan at nasaktan sa ginawa ng lalaki? "Sige, sumbatan mo ko, Jackson. Tutal kasalanan ko naman lahat na nakilala kita at nagtiwala sa mga pangako mo sa akin. Kasalanan ko dahil sobrang minahal ka. At patuloy na minamahal kahit na wala kang ibang alam gawin kundi saktan ako. Sabihin mo na ang lahat. Malaya kang sumbatan ako pero sana ako pa rin ang piliin mo. Kami ng mga anak mo. Dahil hirap na akong wala ka." Kulang na lang, mapahagulgul siya sa pag-iyak. Wala na siyang pakailam kung halos magmakaawa siya sa harapan ng lalaki. Pero kung hindi pa rin siya pipiliin ng lalaki, hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya kayang makitang ikinakasal ito sa iba. Mabilis siyang niyakap ni Jackson ng mahigpit at ganoon din ang ginawa ni Kali sa lalaki. Mas mahigpit niya itong niyakap, yung yakap ng nawalay na panahon. "I'm sorry, Kali. Hindi ko gustong saktan ka. Sobrang mahal kita. Mahal na mahal." Pag-amin ni Jackson habang yakap ang babae na kinasabikan ng mahabang panahon. Pag-iyak lamang ang ginawa ni Kali sa pagkakataong yun. Sa yakap ng lalaki, nais niyang mapawi ang pangungulila niya sa mahabang panahon. Si Jackson ay ganun din. Hindi nila alintana kung ilang minuto silang magkayakap. Basta sa mga sandaling yun, ayaw ni Jackson mawala pa sa mga bisig niya ang babaeng mahal niya. Ilang saglit pa, sakay na si Kali sa kotse ni Jackson at huminto sila sa isang libingan. Hindi niya maunawaan noong una kung bakit siya dito dinala ni Jackson. Kundi pa niya nabasa ang pangalan ni Zoe sa lapida. Sa harap nito, isinalaysay sa kanya lahat ni Jackson at sa muli, napaiyak siya. Yun pala ang rason kung bakit iniwasan siya ng lalaki. Dahil sa kahilingan ng isang babaeng nagmamahal na may taning na ang buhay. Isinakripisyo nito ang lahat para sa kaibigan. At ngayon, nauunawaan niya na ang lahat at napatawad niya na kaagad ang lalaki kung bakit siya nito binaliwala noon. Labis naman ang pasasalamat ni Jackson sa kanya at sa araw na iyon, naging okay sila, hindi lang para sa mga anak nila, kundi panahon na para mabigyan nila ng katuparan ng pag-iibigan nilang matagal nang hindi nabigyan ng katuparan. Sa mansyon, naiwan ang 3 paslit na patuloy ini-interview ng mag-asawang civilian. Nag-uwian na nga ang mga bisita at hindi na matutuloy ang engagement party. Galit na galit ang mga magulang ni Sandy sa kahihiyang inabot sa kanila dahil pinaabot pa sa engagement party kung hindi naman pala matutuloy. Pero wala na noong pakailamang mag-asawang civilian dahil walang mapagsidla ng tuwa ng kanilang nararamdaman nang malamang may apo na sila. Kaya para sa mag-asawa, dapat ang ipakasal ay ang mga magulang ng 3 paslit. Hindi naman sila papayag na maging bastarda ang magaganda nilang apo. Ipinaayos kaagad sa katulong ang magiging kwarto ng 3 dahil simula sa araw na yun sa kanila natitira ang kanilang apo. Dahil sa mga bata, magkakaroon ng kulay ang tahimik na mansyon.
Pagbalik ni na Jackson at Callie sa malaking bahay para sunduin ang kanyang mga anak, ay tahimik na ang buong mansyon. Tila walang naganap na party kanina, ni wala ng tao. Kabado siya habang iginigiya ni Jackson sa loob ng bahay. Relax, hindi magagalit si na mami kahit na hindi natuloy ang engagement party namin ni Sandy. Katunayan, masaya sila kanina nang malamang may mga apo na sila. Tingin ko kaya ako naisip pakasal dahil gusto na ng mga ito ng apo. Nakangiting inalalayan siya ni Jackson pababa ng sasakyan. Tapos na silang mag-ayos at ngayon nagpaplano na silang magpakasal. Yun ang rason kung bakit gusto siyang iharap ngayon sa mga magulang ni Jackson. Bagaman kabado si Callie, pinapakalma naman siya ng init na nagmumula sa palad ni Jackson. Mula pintuan hanggang sa loob ng bahay, hawak ng nobyo ang kanyang isang palad at mahigpit din siyang nakakapit sa isa nitong braso. Mama! Papa! Masayang salubong ng triplets sa kanilang dalawa ni Jackson. Nasa sala ang mga ito kasama ang mga magulang ng lalaki na malawak ang ngiti sa kanya pagkakita sa kanilang dalawa ni Jackson. Mabilis siyang sinalubong ng ginang at nakipagbeso sa kanila. Tapos niya na noon halikan isa-isa ang mga anak niya. Iha, salamat. Alam mo hindi mo lang alam kung gaano mo kami napasaya sa pagdating ng aking mga apo kanina. Pero bakit ngayon lang? Muntik nang makasal ang aking anak. Nakaupo na sila noon sa sofa. Katabi niya si Jackson. Ang kanyang mga anak naman, nakakandong ang isa sa lolo, ang isa sa ama nito, at si Nina nasa lola nito. Hindi siya nakaimik, lalo na nang magsalita ang ama ni Jackson na kanina'y tahimik lamang. Jackson, kailangan pag-usapan ninyong dalawa ang kasal sa lalong madaling panahon, lalo at malalaki na itong mga apo ko. Sabad ang ama ni Jackson na seryosong nakatingin sa anak. Yes, Dad, Mom. Napag-usapan na namin ni Callie. Kailangan ko lang kausapin ang ina ni Callie. Callie, iha. Gusto naming makausap ang mga magulang mo. Kailan sila po pwede? Baling naman sa kanya ng ginang na halatang nagmamadali na at ipinagpapasalamat niya dahil nagustuhan siya ng mga ito. Marahil dahil sa mga anak niya na isang civilian. Alam naman niyang dahil lamang sa mga bata kaya nais silang ipakasal. Nababasa niya iyon sa mga mata ng mag-asawa. At dahil iyon naman talaga ang gusto niya, kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik at sinabing bukas na bukas, kakausapin ng mga ito ang kanyang ina. Inabot ng gabi na hindi sila pinayagang umuwi ng mag-asawang si Velion, lalo na ni Jackson, kaya tinawagan na lamang ang kanyang ina. Pero napag-alamanan niya, nasa labas ang ina at si Raymond na may date pa, kaya imbis na makipagkwentuhan pa siya, sinabing maaga na lamang silang uuwi bukas ng mga bata. Ito na lang ang bahalang magsabi kina tita na hindi sila makakauwi ngayon. Matapos nilang maghapunan, sumama ang 3 bata sa mga lolo at lola, kasama ang isang maid at ipagsha-shopping ang triplets. Naiwan sila ni Jackson para nga daw pag-usapan ng tungkol sa kanila. Kaya heto, yakap siya ni Jackson at maalab na inaangkin ang kanyang mga labi. Ramdam niyang sabik na sabik ito sa kanya nang sapuhin ni Jackson ang bagay na iyon sa kanya. Jackson, wag. Pigil niya sa kamay nito na pumasok sa loob ng kanyang damit. This time, gusto niya yung sigurado na siya. Huminto ito sa ginagawa at siya'y tinitigan. Hinaplos ang kanyang magkabilang pisngi. I miss you, Callie. Please, hayaan mo kong gawin to. Pagsusumamo ng lalaki, bago mabilis na tinanggal ang sarili nitong suot at binuhat siya at dinala sa gitna ng malapad na kama. So paano pa ba siya makakapagprotesta kung sa tingin niya hindi magpapaawat si Jackson hanggang sa inilatag siya nito sa ibabaw ng kama bago siya pinaliguan ng nakakabaliw na mga halik. I love you always, Callie. Bulong pa ng lalaki malapit sa kanyang tenga. Kaya pakiramdam ni Callie, tumayo lahat ng balahibo niya sa batok nang pasadahan ng hagod ng mainit nito ang kanyang leeg pataas hanggang sa matagpuan nito ang uhaw niyang mga labi sa halik ng lalaki. Tuluyang nagparaya si Callie at nagpatangay na naman sa matatamis na halik ni Jackson, hoping this time hindi na siya nito sasaktan pa. Ngayong gabi, napawi ang pangungulila nila sa isa't isa. Napuna ng matagal na panahong nagkawalay sila. Talagang sinulit ni Jackson ang mga sandaling yun. Hindi na nga nila namalayan kung anong oras dumating ang kanilang triplets kasama ang lolo at lola sa pag-shopping.
Dahil sa pagod, nakatulog si Callie sa tabi ni Jackson habang ito ay yakap. Kinabukasan, nagmamadali siyang bumangon dahil may pasok siya sa trabaho. Pero mabilis siyang pinigilan sa kamay ng lalaki. Magkita na lang tayo Jackson mamaya, may pasok ako. Pasensya na. Pilit niyang tinatanggal ang kamay nitong nakayapos sa kanya. Sa halip na tumugon, kinuha nito ang sariling cellphone at may tinawagan. Kilala pala nito ang may-ari, kaya naman palang bilis niyang natanggap sa trabaho dahil kagagawa nito. At ngayon, baliwalang sinabing magre-resign na siya sa trabaho. Pagkatapos nitong tawagan ng kumpanya, itinabi nito ang cellphone at tinitigan siyang nakangiti at muli siyang niyakap ng mahigpit. Walang kasing sarap na nasa tabi ka ng lalaking mahal mo. Sobrang napakasaya niya ngayon. Sinong mag-aakalang sa bandang huli, sila pa rin pala ni Jackson. Ngayon ay naniniwala na siya sa destiny. Sa araw na yon, kasama nila si Jackson na umuwi at kinausap ang kanyang ina. At ito lang din ang inaantay na pagkakataon ng kanyang ina. Dahil noon pa man, hangad na nito ang kanyang kaligayahan. Kaya hindi ito tumutol sa balak nilang pagpapakasal at agad silang binasbasan. Kinausap din ng kanyang ina si Jackson ng masinsinan. Dito niya talaga naramdaman ang pagmamahal ng kanyang ina sa kanya. Dahil suportado siya nito sa lahat ng bagay na alam nitong magiging masaya siya. At syempre, nagharap din ng magulang ni Jackson at ang kanyang ina. Kasama pa nga nito si Raymond na kung titingnan, tila magkasintahan na ang dalawa. At napagkasunduan ng lahat na ganapin ang kasal nila sa isang buwan. Ngunit hindi pa man sila na ikakasal ni Jackson, pinakuha na nito sa bahay ng kanyang tiyahin ang kanilang gamit lahat ng mga bata. At ang nais ng lalaki, dito na rin sila tumira. Bagay na gustong gusto ng kanyang biyenan. Aliw na aliw ang mag-asawa sa 3 bata. Katulad na lang sa mga oras na yun, naririnig nila ni Jackson ang tili at tawanan mula sa malawak na bakuran na sinusundan ng tawa din ng lolo ng 3 na siyang nasa labas. Maya-maya, may dalang tray ang abuela ng 3 bata palabas at may dalang merienda. Tanaw nila pareho ni Jackson ang mga ito mula sa kanilang kinatatayuan. You know what, love? Ngayon ko lang nakita si dad at mom na ganito kasaya. At dahil yun sa mga anak natin. Masuyong sabi ni Jackson sa kanya. Thank you, Jackson. Dahil ngayon ko lang din nakita ang mga anak ko ng ganito kasaya. Masuyong pinisil nito ang kanyang kabilang pisngi. Ako ang dapat mag-thank you sa'yo, Callie. Dahil ngayon lang din ako naging masaya. Hindi ko to naramdaman nung magkasama kami ni Zoe. Mahal na mahal kita, Callie. Mabilis siya nitong kinabig at hinalikan sa pisngi bago niyakap. Pareho lang sila ng nararamdamang dalawa sa mga sandaling yun. Kaligayahang parehong ayaw na nilang matapos. Pero kapwa sila napatingin sa baba nang bumukas ang gate at iniluwa na galit si Sandy. Sa kabila ng panggugulo ni Sandy, natuloy pa rin ang simple bagaman masayang kasal ni na Jackson at Callie. Kinausap ng mga magulang ni Jackson ang mga magulang ni Sandy. Sa araw din na sumugod ang babae sa bahay ng mga civilian. Kaya kahit na hindi matanggap ng pamilya ang nangyari, nauunawaan naman iyon ng mag-asawa. Isa pa'y hindi naman talaga nagmamahalan ng dalawa. Ayaw din naman ng mga magulang ni Sandy na maagrabyado ang mga bata. Kaya naman, nakipagkasundo na lang ang magulang ni Sandy sa ibang magulang na mapapangasawa ng kanilang anak na si Sandy. Dahil sa pamilya nito, ang mga magulang talagang naghahanap ng mapapangasawa ng kanilang anak. At hindi basta-basta, kundi katulad ng mga Ocampo na may kaya ring pamilya. Sa ngayon, nakatira sila ni Jackson sa sarili nilang bahay na ipinagawa nito after ng kanilang kasal. Sabi nga nito, bahagi iyon ng pagbuo ng isang pamilya. Kaya naman kahit ayaw ng mga magulang nito na bumukod silang mag-asawa, si Jackson pa rin ang nasunod. Ganoon man, walang araw na hindi dinadalaw ng kanyang biyenan ng mga apo na madalas nga inilalabas pa nito upang ipasyal. Pasensya ka na anak at bihira na ako makadalaw dito. Namimiss ko lang itong mga apo ko. Kahapon pa nga nangungulit si Raymond na bisitahin kayo. Pinagbigyan ko na ngayon pero babalik din kami sa Cavite mamayang hapon. Baka doon na rin kami matulog. Sa araw na yon, panauhin niya ang kanyang ina kasama si Raymond na kausap ng kanyang asawa sa labas. Weekend kaya nasa bahay si Jackson. Inay,
Bakit naman kasi kayo pa ang nag-aasikaso ng renovation ng bahay doon? Pwede namang magbayad na lang kayo ng tao. Wika niya habang nagagayat ng gulay. Nasa kusina silang mag-ina at katuwang niya itong mag-prepared ng ulam para sa tanghalian. Nag-request si Jackson ng chop suey at pritong bangus, kaya naman iyon ang ulam nila sa tanghalian. Sayang naman kasi ang ibabayad ni Raymond, kaya kami nalang mag-aasikaso, plus palagi pa kaming magkasamang dalawa. Masayang wika nitong sabi sa kanya. Makikita talaga sa kanyang ina na masaya ito kay Raymond. Ang plano kasi ng ina matapos ang renovation, pauupahan ito ang bahay. Dahil sa bahay ni Raymond nakatira ang kanyang ina sa kagustuhan na rin ng lalaki. Talagang kasama sa buhay ang nais nito at hindi ng kung ano paman. Marami na ring niligawan si Raymond, kaso pineperahan lamang ito ng mga kababaihan. Kaya nagsawa na rin siguro ang lalaki, kaya nag-stick to one na sa kanyang ina. At marahil natutunan na rin ito iyong mahalin. Mabait at maganda ang kanyang ina. Wala na ito nga hanapin. Alagang-alaga pa si Raymond. At masaya siya para sa dalawa dahil parehong nakatagpo ng makakasama habang buhay. Hindi na mag-iisa ang kanyang ina, lalo ngayong ikinasal na siya kay Jackson at may sarili na ring pamilya. Matapos nilang magluto ng tanghalian, masaya nilang pinagsaluhan. Ilang oras ding ginugol ng dalawa na makasama ang mga bata habang sila ni Jackson pinanonood sa garden ng mga nagkakasiyahan. Nahuli pa niyang nakatingin ng mariin sa kanya ang asawa. Nakangiting nilingon niya ito. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong kaya binigyan kita ng imbitasyon sa engagement party namin ni Sandy? Para doon sabihin sa lahat na ikaw ang babaeng mahal ko at hindi si Sandy? Maniniwala ka rin ba kung sasabihin ko sa iyong kaya ako pinapunta ang mga anak natin para hindi matuloy ang kasal niyo? At sirain ang engagement party mo sa babaeng yun? Inis na inis ako sa iyo noon, Jackson. Mahigpit siyang niyakap nito mula sa may likuran. Dumating ka man or hindi, wala akong balak pakasalan si Sandy dahil pinaimbestigahan na kita sa mga oras na yun. Alam ko nang hindi ka talaga kasal, wala kang asawa. Naluluha siyang tumingin sa gawin ni Jackson. Tunay ngang pagmahal mo ang isang tao, kaya mo itong ipaglaban na naman ang pinagdaanan ninyong dalawa. Lumipas man ang mahabang panahon ay kayo pa rin. Ganoon ang nangyari sa kanilang dalawa. Nagkalayo man dahil sa maling pagkakataon, muli silang pinagtagpo at alam nila pareho na wala nang makapaghihiwalay pa sa kanilang dalawa. Kahit na ano pang dumaang pagsubok, kakayanin nilang mag-asawa basta magkasama. Kapwa sila sumumpa sa harap ng altar na tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa kanila sa ngayon at mas lalo pang mas patatatagin ang kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, maagang bumangon si Kali para ipaghanda ng almusal ang asawa na naging ugali niya na kahit may katulong. Good morning. Habang nagluluto ng almusal, may yumakap sa kanyang likuran. Si Jackson iyon na agad siyang hinagkan sa pisngi. Hinawakan nito ang kanyang kamay at kinuha ang hawak na sandok at ito na ang nagluto. Siya naman ay nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Sinabayan na rin niyang mag-almusal ang asawa habang pinag-uusapan nila ang plano nitong bakasyon dahil hindi pa nila nagawang mag-honeymoon after wedding dahil marami itong ginagawa sa opisina kaya hindi na nito napagtuunan ng pansin ang panibagong project na triplets. Request iyon ng magaling nitong ama na gumawa pa sila ng isa pang triplets para 6. At bilang masunurin daw itong anak, sisikapin ng lalaki na makabuo sila sa napipintong bakasyon nilang mag-asawa sa Palawan kasama ang kanilang 3 angels. At hindi naman siya tatanggi dahil gusto nito ng anak na lalaki kaya ihahanda niya ang kanyang sarili. Wow mama! Wow papa! Ang ganda po dito! Super like it! May beach! Pagbabaan nila ng sasakyang naghatid sa kanila patungo sa Sunset Valley Resort na pagmamayari ng mag-asawang Zaid at Ira Guzman, naghahabulan pa ang triplets at excited sa unang pagkakataong narating nila ang ganito kagandang lugar. White sand beach at kulay asul ang dagat. Sa paligid ay maraming cottage. May hotel kung saan sila nag-check-in at malawak na restaurant na kaya atang ng 500 person. Pasado 2:00 ng hapon sila dumating at pinili muna nilang kumain paglabas ng hotel kahit na excited ang mga batang mag-swimming.
May mga pool kasi sa kabilang bahagi ng resort na pwede sa mga bata. Hindi pa man sila nakakatapos kumain, nangungulit na ang dalawang bata. Papa, gusto ko na pong mag-swimming, sabi ni Kira. Ako din po, Papa. Pumangalawa naman ang kanilang isa pang anak na si Lyra. Sumingit din si Nina na hindi nagpahuli. Talagang excited ang mga ito. Pagkatapos ninyong kumain, magsuswimming tayo, okay? Agad namang pumayag ang papa ng tatlo. Kaya nagkuro ng yehe ang mga bata. Habang si Kali naman, nakangiti lamang habang masayang nakikita ang tatlong bata. Matapos nilang kumain, pinagbihis na nga nilang tatlo tsaka sinamahan sa pinakamalapit na swimming pool. Dalawa silang nag-guide sa kanilang mga anak dahil wala silang isinamang yaya. Total mababait naman at masunurin ang tatlo. Naroong maghabulan sa tubig ang tatlong bata at magsabuyan ng tubig. Sweetheart, may napansin ka ba sa tatlo? Tanong sa kanya ng asawa pag-ahon nito sa tubig. Tumabi ito sa kanya sa gilid ng pool at inakbayan siya. Napatingin naman si Kali sa triplets na malayang naglalaro sa tubig. Mababaw lang naman yon kaya safe sa tatlo. Isa pa, tanging ito ang naroong bata dahil nirentahan ni Jackson ang buong swimming pool ng 2 oras. Napakunot noon naman siya. Bukod sa masayang-masaya ang mga ito, wala na siyang ibang napansin sa tatlo. Oo, sobrang saya nila, kita naman. Kinabig siya nito at bumulong malapit sa kanyang tenga na ikinatawa niya. Puro kasi kalokohan ang laman ng isip ni Jackson. Sabay gusto rin naman ang sinabi nito. Pagkalipas ng 2 oras sa ayaw at sa gusto ng mga bata, iniahon na ito ni Jackson sa tubig at nakontento naman ang tatlo dahil sinabi ni Jackson na bukas babalik ang mga ito sa pool na iyon para maligo. At nagtagumpay naman si Jackson na paguri ng mga anak dahil saktong natuyo ang mga buhok ng tatlo, nakatulog ang mga ito. Dahil dito ang lapad ng ngiti ni Jackson. Kinikilig naman siyang inaantay na papakin ng asawa. Pinatay muna nito ang ilaw bago pa slow na lumapit sa kanya habang may warning na nakarehistro sa mga mata. Sa sobrang excited ng lalaki, isa-isa na nitong tinatanggal ang damit. Wala silang sasayangin na pagkakataon. Yung ngayong tulog ang kanilang anak. Anak, nakarating na ba kayo? Nasa kabilang linya ang kanyang ina. Bahagya pa siyang hingal. Halos katatapos lamang nila ni Jackson sa round 1, kaya nagpapahinga lamang sila para sa round 2. Katunayan, nanatiling yakap siya ni Jackson. Sa cellphone lamang sila nagkausap kahapon ng ina para ibalita ang naisip nilang bakasyon ngayong araw. Yes, inay. Kayo ni Tito Raymond, papunta na ba? Kagagaling lang namin sa Cavite. Heto, nag-aayos na ng mga gamit. Bukas kami susunod dyan, anak. Nang malaman ng ina ang bakasyon nila, nagdesisyon itong sumunod. O sige inay, ingat po kayo ni Raymond. Okay anak. Pagkababa ng linya, sinulyapan niya si Jackson. Ngumisi ito na parang sinasabing tuloy ang ligaya. Ngiti lang din ang naging tugon niya. Nang muling maglaro ang mga palad ng asawa. Kinabukasan nga, dumating ang kanyang ina kasama si Raymond. Iyon din ang naging plano ng kanyang mga biyanan. Kaya ang sanay honeymoon nila ni Jackson na uwi sa outing dahil halos magkapanabay na dumating ang kanyang ina maging ang mga biyanan. Sinalubong pa nila ang mga ito sa baba. Nauna na silang magpa-reserve ng kwarto para sa 2 couples. Lola! Lolo! Tumatakbo ang 3 bata nang salubungin ng abuelo at abuela ng yakap. Excited namang niyakap ng 2 matanda ang 3 apo na akala mo naman kay tagal na hindi nagkita. Nagunahan pang magkwento ang 3 sa masayang nangyari sa swimming kahapon ng 3. Nakangiti naman ang kanyang ina at si Raymond na nakaakbay pa sa inay niya. Tsaka pa ito binalingan ng mga bata pagkatapos makausap ang kanyang mga biyanan. Bago magtanghalian, napag-usapan nilang sa gilid ng dalampasigan kumain. Kaya ang mga kalalakihan naghanda para sa isdang iihawin nila na nabili pa sa kanilang isla na pinuntahan nila kasama ang mga bata sakay lamang ng bangka. Gumawa din ng tent ang mga ito na nagsilbing silungan nila habang kumakain. Sabay-sabay silang kumain na nagbibiruan. Naging tampulan ng tukso ang kanyang ina na balak na rin palang magpakasal sa susunod na buwan. Kaya nagpresenta siyang bridesmaid at best man si Jackson at ang ninong at ninang ay ang kanyang mga biyanan. Kaya napuno ng tawanan ng masarap nilang tanghalian.
Nakikisali na lang din sa tawanan ng tatlong paslit kahit na hindi pa nauunawaan ang nangyayari sa paligid. Basta pagkatapos nilang magtanghalian, nagpalipas lamang sila ng matinding init bago lumusob sa dagat upang maligo. Nauna na ang tatlong bata sa tubig kasama ang mga lolo at lola. Habang sinusundan ni Callie ng tanaw ang naghahabulang pamilya patungo sa karagatan, nakangiti siyang inakbayan ng asawa. Kapwa sila masaya ngayon na tila ba wala nang mahihiling pa. Habang nakangiti't nagpapalitan sila ng matamis ng ngiti ni Jackson, may ipinahihiwatig naman ito. Kaya sa halip na magtampisaw sa dagat, ay sa ibang lugar siya dinala ni Jackson kung saan sila pwedeng makapagsolo na parabang palaging miss na miss siya ng asawa. Nagbaon sila ng masayang alaala sa Sunset Valley Resort. Nakausap din nila ng personal ang mag-asawang Zaid at Ira na tulad nila ni Jackson, sinubok din ang pagkakataon ng pagmamahalan pero sa huli, ito pa rin ang itinadhana katulad kung paano sila naging tapat ni Jackson. Hindi naman sila nabigo na makabuo sa kanilang honeymoon dahil pagbalik nila ng Manila, 1 buwan lang ang lumipas, naglilihi na siya ng manggang hilaw at nang magpa-check up, buntis na siya na labis ikinatuwa hindi lang ng kanyang asawa kundi pati na rin ng kanyang mga biyanan na siyang nag-udyok sa kanila ni Jackson. Kaya naman paglipat ng panibagong taon, nagluwal muli siya ng triplets.